Abala ang lahat sa mansyon ng mga Cervantes. Iyon ang araw kung kailan gaganapin ang kaarawan ni Adriana Cervantes, ang asawa ng isa sa mayamang negosyante sa bansa. Sa silid ni Adriana ay nandoon si Camila at abala sa pag-aayos ng mga alahas na ginulo ni Adriana sa jewelry box na to. Kapag nawalang isa man lang sa mga koleksyon ko, malalagot ka sa akin. Ani Adriana sa kanya habang nakatingin sa kanya sa refleksyon ng salamin. Tumungo si Camila at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit na ikinalat ng ginang. Nakita niyang naglagay na rin sa wakas ang ginang ng lipstick. Kanina pa kasi ito sa silid na iyon. Nahihirapan itong pumili ng damit na isusuot para sa gabing iyon. Nagdala kasi ng maraming gowns ang stylist ng ginang at idagdag mo pa na nahirapan din ito sa pagpili ng isusuot na heels, alahas at kung ano-ano pang abubot sa katawan. Masyado itong maate at updated sa fashion. Pagkatapos mo riyan bumaba ka na kaagad. Ani Adriana. Opo, magbibihis pa po ako. Tugon naman niya. Kumunot ang noon nito, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Magbibihis ka pa? Serbedora ka lang naman sa baba, bakit ka pa mag-aayos? Gulat na napatingin siya sa tiyahin. Tama, tiyahin niya si Adriana. Kapatid ito ng kanyang ama. Po? Naguluhan siya. Natawa ang ginang nang mapansin ng pagtataka sa mga mata niya. Napagtanto nito kung anong inaasahan niya sa gabing iyon at kung bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon niya matapos marinig iyon. Teka nga, inaasahan mo bang ipapakilala rin kita ngayon sa mga bisita ng asawa ko? Mas lumakas ang tawa nito pagkatapos ng sinabi nito. Tila nakarinig naman ng joke ang tiyahin niya kung makatawa ito. Kaya napayuko na lamang siya. Tila alam niya na kung ano ang susunod na mangyayari. Talagang umaasa kang ilalabas kita roon para sabihing ikaw ang anak ng mahirap kong kapatid? Ano ka, siniswerte? Hindi pa ako baliw para hayaan ng mga taong pagpiestahan ng isyu ng kahirapan sa pamilya ko. Kaya, no way. Asa ka naman na gagawin ko yun para sa'yo? Buliw ni Adriana sa pagmumukha niya. Maiiyak na siya nang iwan siya ng tiyahin doon. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang siya kababa sa paningin ng kanyang tiyahin. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang siyang pandirihan ito. Ngunit kahit gano'n, ito ay nagpapasalamat pa rin dahil malaki naging tulong ng tiyahin niya sa paglaki niya. May tinirahan siya at nakakakain ng maayos dahil sa tiyahin niya, na kahit papaano ay may mataas na respeto rito. Ilang saglit ay bumaba na siya upang tumulong sa mga tauhan sa baba. Tumutulong siya sa pag-aayos ng mga dumadating na wine sa party. Nasulyapan niya ang loob ng party at nakita ang mga gara ng naturang bulwagan. Namangha siya sa mga dekorasyon at ilaw. Natanong niya pa ang kanyang pinsan na anak ng kanyang tia Adriana. Masayang kinakausap nito ang mga bisita ng ina. Alam niyang proud dito ang kanyang tia Adriana at ama nitong si Tito Benedicto. Tumulong na rin siya sa pagsiserve ng wine sa mga nandoon. Kalauna na magsimula ng dumami ang mga bisita, malaki na rin ang kumpanyang hawak ng kanyang Tito Benedicto, kung kaya't marami-rami na rin ang nagpunta sa kaarawan ni Adriana. Ilang saglit lang ay bumaba na si Adriana, suot ang magarang kulay pulan na damit. Kumikinang ang gown na suot ng ginang na mas lalo pang dumadagdag sa sopistikada nitong aura. Nagpalakpakan ng lahat ng makitang pababa na birthday celebrant. Hindi maalis ang malawak na ngiti ni Adriana habang inaalalayan na Benedicto pababa sa malambing na paraan. Gustong ipakita ni na Adriana sa lahat kung gaanong kalambing ang asawang si Benedicto. Gayong nadawit sa kaliwat kanang issue ang relasyon ni Adriana sa asawa. May kabit daw si Benedicto. Good evening everyone. I'm so glad that you came. Ani Adriana sabay ngiti ng matamis sa lahat. Nagpalakpakan muli ang mga bisita. Recently, ilang beses na nakatanggap ng paninirang puri ang pamilya. Someone said, my husband is a cheater, which is hindi totoo. Come on guys, we were so in love to each other. At mas totoo kami sa negosyo para pagtuunan pa ng pansin ng manloko ng isa't isa. Bumaling si Adriana kay Benedicto. Habang si Benedicto naman ay halos hindi makatingin sa asawa. Halata ang guilt sa mga mata dahil totoo naman talaga na may iba itong babae.
At isa pang issue na dumating before my birthday, na may kapatid daw ako mahirap at gold digger lang naman daw ako. Napasinghap ang mga tao sa paligid nang marinig iyon. Napuno ng bulong-bulungan ng paligid. Nagbitiw ng mapait na ngiti si Adriana upang makakuha ng simpatiya sa mga tao. Ako ay nagmula sa disenteng pamilya. Nag-iisang anak lang ako at successful ako sa buhay ko. Hindi totoong may kapatid akong mahirap at isang gold digger. Kung ano man ang narating ko ngayon, ay dahil iyon sa pagsusumikap ko. Kung nagkaroon man ako ng kapatid, ay tsak na katulad ko, successful din siya. My parents are perfectionist. Walang puwang ang mga taong walang mararating sa buhay. Matapos sabihin ng kanyang tiyahin iyon ay nagtama ang mga tingin nila. Natigilan siya at halos hindi na makagalaw nang marinig iyon. Tila tinarak sa puso niya ang matalim na kutsilyo. Hindi siya makapaniwalang kahit ang kanyang amay hindi na kinikilala ng kanyang tiyahin na pamilya. Dahil nakasentro ang atensyon niya sa mga narinig kanina ng kanyang tiyahin, ay hindi niya napansin ang mga dumating. Isang kilalang may-ari ng isang kumpanyang dumating. Ito ang isa sa nagsisilbing VIP guest ng kaarawan ni Adriana. Saktong pag-atras ni Camila ay naapakan niyang paa ng VIP na bisita ng kanyang tiyahin. Napasinghap ang lahat ng makilalang VIP na bisita sa party na iyon. Kaagad na lumapit ang mga tauhan ng VIP sa bisita. Sorry po! Nahintakutan niyang sambit ng paulit-ulit. Naglaho ang iritasyon sa mukha ng VIP nang makita ang kanyang suot na kwentas. Saan mo nakuha ang kwentas na yan, Iha? Gulat na sambit ang importanteng bisita. Naguguluhan naman siyang sumagot. Sa mama ko po ito. Iniwan niya po ito sa akin. Gulat na kaagad na yumuko ang importanteng bisita kay Camila. Maging siya ay nagulat sa ginawa ng pinakamayamang bisita ng kaniyang tiyahin. Napasingap ang lahat ng nandoon. Hindi inaasahang bigla na lang iyong gagawin ng maimpluwensyang tao sa isang hamak na serbidora lamang. Sa wakas, nakaharap na rin kita, senyorita. Kinagagala kitang makilala. Masayang bati ng VIP guest nila. Si Adriana, na narinig ang sinabi ng mayamang guest kay Camila, ay hindi na nakakilos. Hindi inaasahan ni Adriana ang mga nakita at narinig. Bakit tinawag ng mayamang bisita na senyorita si Camila? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Look at what happened, Roberto. Sabi ko na magbitiw ka na sa samahan na yan. May mga pwede namang pumalit sa'yo sa pwesto at pwedeng maupo diyan. Giit ni Lucrecia, ang asawa ni Roberto. Pero Lucrecia, ako ang bumuo nito. At saka dahil sa pagsasamahan na ito, ay nananatiling matatag ang kumpanya natin. Umaasa silang lahat sa akin. Nakita mo naman kung gaanong kabigat ang responsibilidad na nakapatong sa balikat ko. Hindi ko kayang basta-basta na lang iyon iwan. Paliwanag pa ni Roberto. E paano naman kami ng anak mo, Roberto? Malawak ang impluwensya mo at mas mataas ka sa kanila. Pero, isaalang-alang mo naman ang kaligtasan ng pamilya mo. Nagtaas ang boses si Lucrecia. Nagbabaka sakali pa rin na maintindihan ni Roberto ang sitwasyon nila. Isipin mo naman na magkakaanak na rin tayo. Hindi pwedeng ganito na lang parating kadelikado ang sitwasyon natin. Araw-araw na lang may banta ang buhay ni Roberto dahil sa posisyong tinanggap nito sa isang samahan. Kahapon, may muntik na naman itong tamaan ng bala ng pauwi ito. Mabuti na lang at bulletproof ang bintana ng kotseng sinakyan nito. Kundi, baka pinaglalamayan na nila si Roberto ngayon. Hindi lamang si Roberto ang nakatanggap ng death threats. Maging sina Lucrecia at ang batang nasa sinapupunan pala ng babae. Ayaw naman ni Lucrecia na habang buhay na mamuhay sa nakakatakot na sitwasyon. Kung kaya't nakikipagsabuatan si Lucrecia sa matagal ng tauhan ni Roberto. Ang kaibigang si Ismael na matagal nang gustong bumitiw sa trabaho at balak nang lumagay sa tahimik.
Tsaka kung hindi ayos kay Roberto ang plano ko. Kahit ilang beses ko siyang hikayatin ay ayaw naman niyang makinig. Mas importante pa rin sa kanya ang samahan na yon kaysa sa amin ng anak niya. Kaya napagtunto kong wala nang saysay pa para manatili sa tabi niya. Ani Lucrecia na may himig ng pait sa boses. Napabuntong hininga si Ismael. Kung yan ang plano mo, wala na akong ibang magagawa kundi ang umalala kay Lucrecia. Hindi na kayo iba sa akin ni Roberto. Para ko na rin kayong pamilya. Ayoko sana na masira kayong dalawa dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Hindi na nagawa pang magsalita ni Lucrecia. Kung sana nakinig lamang ang kanyang asawa, ay hindi sana aabot pa sa ganito. Bukas ay magpapaalam na si Roberto dahil balak niya magbitiw sa trabaho. Sasama siya rito tungo ng probinsyang kinalakihan nito at balak nitong magsimula ng panibagong buhay roon. Gamit ang pera ni Lucrecia ay binago niya ang pangalan at katauhan niya. Hindi na siya si Lucrecia na asawa ng makapangyarihang si Roberto Castellano, kundi ibang tao na siya. Naghintay siya kay Ismael sa bus stop. Nakatakip ng tela ang kanyang ulo at naupo siya sa pwesto kung saan nila napagkasunduan ni Ismael. Ilang saglit na paghihintay ay dumating na rin ang lalaki. Tumabi ito sa kanya at bumuntong hininga. Nagsimula na silang bumiyahe. Alam ni Lucrecia na malaking pasanin siya para kay Ismael, kaya nangako siyang hindi siya magiging pabigat kay Ismael. May nakahanda siyang sapat na pera upang hindi mahirapan ng lalaki habang nasa poder sila ni Ismael. Sa isang tahimik na sulok ng probinsya sila humantong. Doon na rin nanganak si Lucrecia sa una niyang baby. Maging ang apelyido at pangalan na hindi niya sinunod sa asawa niyang si Roberto, kahit ang anak niya ay kailangang sekreto rin ng katauhan. Tawagin mo akong Papa Ismael. Ani Ismael ang pagmasta ng batang babae na si Camayla. Napangiti naman si Lucrecia nang marinig iyon sa kaibigan. Upang mas kapanipaniwala ang kanilang pagpapanggap, ay kailangan niyang ipasunod sa apelyido ni Ismael ang bata. Matuloy na dumaan ang mga araw at taon. 6 na taong gulang na si Camayla. Itinuring na rin anak ni Ismael si Camayla at isang masayahin at buong pamilya ang turing ni Camayla sa setup nila. Anak, gising ka pa ba? Ani Lucrecia isang gabi nang silipin ng anak sa silid nito. Mama, ani ng bata na napangiti nang makita ang ina. Buti gising ka pa. Ani at lumapit sa kama ng anak. Kinuha niya ang maliit na kahon ng kwintas sa kanyang bulsa at ngumiti sa anak. Birthday mo na bukas, may advance gift si mama para sa'yo. Hindi ito laruan o kung ano man. Isa ito sa pinakamahalagang bagay na iiwan ko sa'yo. Promise mo sa akin, iingatan mo ito ha? Ani niya sa anak. Malawak naman ang ngiti na tumango si Camayla. Opo, promise po. Pumalakpak pa ang bata. Kaya naman ay napangiti siya. Kalauna na inilabas niya ang box at pinakita sa anak. Binuksan niya ang mamahaling box ng kwentas. Iniluwa roon ang kumikinang na kwentas at may pendant na may kakaibang hugis. Kulay asul ang kristal pendant na iyon, nakakaiba ang hugis. Sa buong mundo, iilan lang ang meron nito. Kay mama ito. Pero dahil espesyal ka kay mama, kaya ibibigay ni mama sa'yo ito. Ang kwentas na yan ang magmimistulang guardian angel mo. Kapag natatakot ka o nalulungkot, hawakan mo lang yan at mag-isip ka ng mga masasayang alaala. Pinisel niya ang cute na pisngi ng anak. Parang magic ito, mama? Inosenteng tanong ni Camayla. Tumango siya at lumiti. Oo, parang magic. Secret power ni mama yan, kaya hindi nalulungkot at natatakot si mama. Kaya ingatan mo yan parati mong isuot, okay? Malawak ang ngisi na tumango si Camayla at pinagmasdan ng kwentas na bigay ng ina. Tahimik na pinagmasdan ni Roberto ang nagtatayugang mga building sa labas. Nasa opisina siya at kapag may malalim siyang iniisip, ay natatagpuan niya parati ang sariling pinagmamasdan ang mga gusaling iyon. Tila sumasalamin sa kanyang mga gusaling iyon. Matatayog at mananatiling ganoon habang buhay. Katulad niya, gusto niyang manatili sa taas at hindi siya kailanman bababa. Pinili niya ang posisyon niya kaysa pamilya niya. At ngayon, pinagsisisihan niya iyon. Nasa taas nga siya, ngunit may kahungkagan sa puso niya. Tila parating may kulang simula nung iwan siya ng asawang si Lucrecia.
Natagpuan na namin ang lokasyon ni Madam Lucrecia, sir. Kasama niya po ang anak ninyo. Nagbago siya ng pangalan at apelido. Ngunit kasama niya pa rin ang dating tauhan ninyo na si Ismael. Si Ismael rin po mismo ang nagbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa mag-iina ninyo, sir. Naalala niyang matapos ang 3 buwan ay narinig niya mula sa tauhan ang tungkol sa asawa niya. Kahit papaano ay maaasahan pa rin si Ismael. Binibigay niya ang impormasyon kapalit ng pabor na hayaan niyo muna ang mag-ina na sa probinsyang iyon tumira at huwag pa kikialaman. Sabi ni Ismael, irespeto niya raw po ang desisyon ng inyong asawa. Patuloy pa ng tauhan niya. Tumango-tango siya, naiintindihan niya. Isa rin iyon sa nakikita niyang paraan upang hindi mahirapan ang kanyang mag-ina sa piling niya. Simula noon ay nakasubaybay na siya kina Lucrecia. Masaya siya nang malaman na babae pa lang kanilang anak at Kamaila ang naging pangalan ng bata. Hanggang sa lumaki ang bata ay wala siya sa tabi nito. Ngunit hindi siya nagsawa na makibalita sa kasalukuyang ganap sa buhay ng kanyang mag-ina. Ilalagay niya lang sa panganib ang buhay ng kanyang mag-ina kung kaya titiisin niya na lang ang pangungulila at lungkot dahil iyon naman ang daang pinili niya. Samantala, sa kabilang banda ay seryosong pareho ang mga itsura ni na Ismael at Lucrecia habang pinag-uusapan ang tungkol sa pag-alis nila sa ibang bansa. Mukhang napakaaga naman yata ng desisyon mong yan, Lucrecia. Alam mo naman na mahirap makapag-adjust sa ibang bansa. Malayo naman tayo sa kabihasnan. Hindi ka agad tayo matutunto ng mga yon. Tsaka, delikado ang biyahe sa malayo kapag alam mo yung mga masasamang tao sa tabi-tabi na nakaabang lang sa'yo. Paliwanag ni Ismael. Iniisip lamang na Ismael na hindi sapat ang pera na meron sila para sa proteksyon at desisyon ni Lucrecia. Kinakailangan niyo ng malaking pera para magawa nila iyon. Kapag umalis sila na hindi nakapaghanda, delikado ang buhay nila Lucrecia, lalo na't may bata. Mahahanapan ko rin yan ng paraan. Tsak naman ako may mahahanap tayo riyan. Hindi naman agad-agad ang bala ko. Hindi lang ako mapakali dahil pakiramdam ko may nakabantay parati sa mga kinikilos natin dito. Pakiramdam ko aatakihin nila tayo anumang oras. Ani Lucrecia sa problemadong mukha. Wala namang pakialam si Lucrecia kung mahanap man sila ni Roberto. Ang inaalala niya lang ay kapag ang mismo mga karibal ni Roberto sa negosyo ang nakahanap sa kanila. Kailangan natin pagplanuhan ng maayos yan. Sa ngayon, wag na muna nating pilit. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para dyan. Alagaan mo na lang si Kamaila at huwag kang masyadong magpaka-stress. Kailangan ka rin ng bata. Ay, Ismael. Maging si Ismael ay hindi hahayaang may mangyaring masama sa mag-ina. Lumaki ang batang si Kamaila sa poder niya at iniisip niyang totoo niya nang ang anak ang bata. Kaya kung ano man ang pag-aalagang nararamdaman ni Lucrecia ngayon, ay nararamdaman niya rin iyon. Bilang pansamantalang ama ni Kamaila at pansamantalang haligi ng tahanan. Napabuntong hininga si Lucrecia nang bumaling sa labas ng bintana. Mga bandang 8:00 pa lang ng gabi, tahimik na ang paligid. Ganun talaga sa probinsya. Maagang nagsisipag-uwian ng mga tao kapag may kaguluhan sa buong lugar ay makakaalam. Maging mga bagong mukha sa lugar ay kaagad nilang malalaman. Pabor iyon lalo na sa kanilang may pinagtataguan. Mama, napalingon si Lucrecia at Ismael sa may pinto at nakita ang anak na kinukusot ang mga mata habang nakatayo roon. Tsak na nagising ang bata nang mapansin na wala sa tabi ang ina. Sanay kasi si Kamaila nakatabi parati ang kanyang mama sa pagtulog. Kamaila anak, ani Lucrecia at kaagad na umalis sa bintana upang lapitan ng bata. Nagising ka ba? Hindi ka pa po matutulog? Inosenteng tugon ng bata. Sinuli pa ni Lucrecia si Ismael na nakahalukip-kip lang sa tabi, tsaka'y may ngumiti ulit kay Kamaila. May pinag-uusapan pa kasi kami ng papa mo. Hindi ka ba makatulog? Gusto mo nang matulog? Ani at hinawi ang buhok ng anak. Tumango ito kung kaya't sumenya si Lucrecia kay Ismael na mauuna na siya at sasamahan niya ang bata sa silid nito. Kaagad niyang iginiya ang anak sa silid nito. Napangiti si Lucrecia nang makitang suot-suot pa rin ang anak niya ang kwintas sa binigay niya hanggang sa pagtulog nito. Talagang sinunod nito ang sinabi niyang hindi nito aalisin ang kwintas sa katawan nito.
Hindi ka pinabayaan ng lucky charm natin? Aniya sabay turo sa kwintas na suot ng anak. Umiti si Kamaila. Hindi po, Mama. Ang totoo niyan, tama po talaga ang sinabi niyo tungkol sa magic ng lucky charm niyo. Talagang nagiging matapang po ako rito. Wow naman, ang galing. Talagang binabantayan ka niyan. Hinawi niyang buhok ng anak at malawak ang ngiti. Tsaka kung pati si Papa. At ikaw, Mama, binabantayan ka rin po ng kwintas hanggang ngayon. Kahit pa po ako nang may hawak nito. Parati ko kasing sinasabi sa kwintas na bantayan ka rin niya. Kundi, hindi na kami bate. Natawa na lamang si Lucrecia sa sinabi ng anak. Napakaraming mga kinuwento ni Kamaila hanggang sa mahiga na sila. Kinantahan ito ni Lucrecia hanggang sa makatulog. Nakatitig sa kisame si Lucrecia nang makatulog na kalaunan ng anak. Hindi makatulog ang ginang sa gabing iyon. Parati niyang iniisip ang magiging kinabukasan ng anak, gayong nasa ganoong sitwasyon sila. Kailan kaya sila makakahanap ng lugar na matatawag na lang tahanan? Kailan kaya sila magkikita ni Roberto at magiging buo ulit ang pamilya nila? Bukas ay iiwan nila si Kamaila sa kanilang kapitbahay at balak nilang pumunta sa kabisera upang asikasuhin ang mga papel nila pa ibang bansa. Hindi man sila makaalis sa ngayon, kailangan lang nilang maghanda. Magkatapos ng 13 taon, nakatitig si Kamaila sa kisame ng storage room. Bigla na naman niyang napanaginipan ng kanyang ina. Panaginip kung saan kinakantahan siya nito habang nasa silid at pinapatulog siya. Mas lalo lang tuloy siyang nangulila rito dahil sa mga panaginip na ganoon. Pinahid niya ang luha sa gilid ng mata at bumangon. Tiningnan niya ang paligid. Ang katabi ng kanyang maliit na lumang katre ay mga gamit panglinis. Isang cabinet ng mga detergent powder at kung ano-ano pang bagay sa storage room. 13 years na ang nakaraan. Papunta sa kabisera ang kanyang ina at papa nang biglang may nangyaring hindi maganda. Nagkaroon ng aksidente at nadawit ang bus na sinasakyan ng kanyang mga magulang. Dead on arrival ang dalawa at hindi niya nakitang buhay ang mga ito. Matapos ang lamay ay dumating ang kanyang tiyahin na si Adriana. Nagpakilala itong kapatid ng namayapa niyang Papa Ismael. Akala niya ay may kamay na siyang makakapitan matapos siyang makilala si Tita Adriana. Ngunit nagkamali siya. Unang salta niya roon ay ang storage room ang kaagad na binigay sa kanya para maging silid niya. Puno na ang maid's quarters at hindi na siya kakasya roon kung doon siya makikipagsiksikan. Kaya pumayag siya sa storage room. Ilang saglit ay kaagad siyang bumangon para magbihis na at lumabas para makatulong sa mga gawain sa baba. Wala siyang sahod katulad ng mga katulong na nandoon. Pero nagpapasalamat siyang kahit papaano ay may tumanggap sa kanya at nagkaroon siya ng tahanan. Nakahain siya ng maayos at meron siyang natutulugan. Sapat na ang lahat ng bagay na binigay ng kanyang Tita Adriana sa kanya. Sa hallway ay nasalubong niya ang kanyang Tito Benedicto. Masamang tingin ang pinukol nito sa kanya nang makita siya. Pumasok ito diretso sa library na hindi na nagsasalita. Kaya natigilan siya nang marinig ang usapan sa loob. Naiinis ako dyan sa pamangkin mong yan, Adriana. Kung bakit kasi hindi mo pa hayaang umalis yan. Malaki na siya at hindi na natin siya obligasyon. Tsak naman akong kaya niya nang mamuhay sa labas na mag-isa. Boses iyon ng kanyang Tito Benedicto. Alam niyang una pa lang ng pagtungtong niya sa bahay na iyon ay masama na talaga ang timpla ng Tito Benedicto niya pagdating sa kanya. Nararamdaman niya iyon sa pagkikitungo nito. At saka, ilang beses na rin narinig na magsalita ng ganito pantungkol sa kanya yung Tito Benedicto niya. Hay nako, Benedicto. Alam mo naman ako makalat sa labas ang tungkol sa mahirap kong kapatid. Kapag hinayaan kong umalis yan, baka kung ano pang sabihin yan sa labas. Baka sirain ako niyan doon. Boses iyan naman iyon ng kanyang Tita Adriana. Kairita. Mukhang wala ka naman yatang balak na paalisin pa yan eh. Tumawa si Adriana. Hayaan mo, pagsasabihan kong huwag humarang sa daanan mo. Tiisin mo na lang muna tsaka para rin sa pride ng pamilya natin na ginagawa ko. Naglambingan ang dalawa pagkatapos nun. Habang mabigat naman ang kalooban ni Kamaila nang umalis sa harapan ng pinto. Dumiretso na siya sa kusina at sumilip sa mga gawain. Naabutan niya si Nanay Celia
na may mas edad na katulong sa bahay na iyon. Matagal na si Nanay Celia roon. Ito rin ang madalas na mag-asikaso ng pagkain ng pamilya. Ako na po rito, Nay. Aniya sa matanda. O hala, gayatin mo yan dyan at asikasuhin ko pang nakasalang sa stove. Ani Nanay Celia pagkatapos ay iniwan ang mga karot sa kanya. Pagkatapos mo riyan ay kumain ka na muna, iha. Umanom ka na rin ng gatas doon. Ngumiti siya sa matanda at tumango. Sa bahay na iyon ay si Nanay Celia ang talagang magandang pakikitungo sa kanya. Mabait ito at maalalahanin. Noong unang dating niya sa bahay na iyon, ay ang matanda pa ang kaagad na nakipag-usap sa kanya. Matapos niya sa mga ginagawa ay kumain na muna siya. Tapos silang magluto ay kaagad siyang tumulong sa pag-aasikaso ng hapag. Ilang saglit ay bumaba ng mag-asawa kasama ang kanyang pinsan na si Chloe. I want a jasmine tea, like Mom. Ani Chloe sa maate na boses. Oh dear, maganda nga sa katawan yan. Ani Adriana at hinawakan ng pisngi ng anak. Of course, Mommy. Tsaka more water and good sleep para clear skin ako sa birthday mo. Remember, malapit na yon. Ani Chloe at lumisi. Namilog naman ang mga mata ni Adriana. Yes. Kailangan nating asikasuhin ang image natin ngayon pa lang. I don't want to look like 60 sa birthday ko. I should have looked like 20. Yes, Mommy. Maraming darating na investor si Daddy. Habang masaya nagkakwentuhan, sina Chloe at Adriana ay dumating naman si Camila dahilan para sumimangot si Benedicto. Talagang ayaw na ayaw nitong nakikita si Camila. Sa kusina ka na lang, huwag ka nang tumulong dito. Kaagad na sansala ni Adriana sa paglabas ni Camila. Po? Aniya na hindi kaagad na gets ang sinabi ng tiyahin. Bobo ka ba? Sabi ni Mommy, huwag ka nang tumulong dito sa dining area. Doon ka sa kusina. Ang simple-simple lang ng instruction ni Mommy, hindi ka pa makaintindi? Balyaw ni Chloe. Nagtagis ang bagang ni Nanay Celia sa narinig sa pamilya. Animoy nakakadiring bagay na pinapalayas ng mga ito si Camila at hindi iyon nagustuhan ni Nanay Celia. Halika na, iha. Dito ka na sa kusina. Hinila na lamang ni Nanay Celia si Camila. Nakayuko si Camila na nagtungo ng kusina kasama ang matanda. Awang-awa si Nanay Celia sa dalaga habang nakayuko ito. Huwag mong isipin ang mga sinabi nila. Dito ka na lang sa kusina. Hugasan mo na lang kung ano mang hugasin dyan. Kami nang bahala sa dining area. Kakain tayo ulit mamaya. Pag-aalo ni Nanay Celia sa maiiyak nang si Camila. Tumango lamang si Camila at sinunod na lang ang sinabi ng matanda. Napabuntong hininga na lamang si Nanay Celia bago umalis. Kung ano man ang sinabi ng pamilyang yan sa'yo, huwag mo nang pansinin. Hindi ko rin alam kung anong dahilan nila para sabihin ng mga ganon sa'yo. Ngunit magpakatatag ka lang, iha. Ani Nanay Celia habang nagre-ready na naman ang mga rekados para sa tanghalian. Hindi ko makain ng heavy meal ang pamilya sa tanghalian kaya salad ang inaasikaso na laruan ngayon. Ngumiti siya sa sinabi ng matanda. Ayos lang po. Aaminin kong nasasaktan din ako sa mga sinasabi nila pero kailangan kong masanay. Dahil dito ako nakatira at sila lang ang nagpalaki sa akin. Hindi man nila ako gusto, ay ayos lang sa akin. Bumasangot naman si Nanay Celia. Kailan kaya magbabago ang mga yan? Kahit kaming mga katulong nila bago pa dumating ay nakakatanggap din ng hindi magandang salita mula kay Adriana. Hindi lang ikaw ang ginaganyan nila kaya tama ka. Masasanay ka rin. Sa tagal na natin dito magugulat pa ba tayo? Nagtawanan sila ni Nanay Celia pagkatapos ay nagpatuloy na sa pag-aasikaso sa salad. Pagkatapos ay nagluto na rin si Nanay Celia ng seaweed soup. Iyon ang isa sa kasama sa diet daw ni Adriana. Matapos sa banggitin ng anak nitong si Chloe ang nalalapit na tong kaarawan, ay na-pressure kaagad si Adriana sa pagpapaganda. Hindi na nila ito mahagilap sa bahay dahil parati na itong laman ng mga salon simula noon. Hey, you! Napalingon sila sa bungad ng kusina nang may nagsalita roon. Nakita nila si Chloe na nakabikinit nakataas ang kilay na nakapamewang doon. Makaheyo naman tong batang to, halatang di talaga naturuan ng magandang asal ng magulang niya. Bubulong-bulong ni Nanay Celia. Hindi niya nalang pinansin ang paraan ng pagtawag sa kanya ni Chloe.
Wala na rin namang magbabago kung pupunahin niya pa iyon. Anong kailangan mo, Chloe? Aniya sa marahang boses. Sa katunayan ay mas matanda siya ng 3 taon sa pinsan niyang ito. Pero hindi niya narinig na tinawag siya nitong ate. At hindi na rin niya yun inaasahan pa mula kay Chloe. Lalo na sa ganitong ugali nito. Magdala ka nga ng juice sa pool. Magsuswimming kami ngayon. Tsaka samahan mo na rin ng snack dahil malamang may mga snacks, di ba dapat kapag may juice? Common sense na lang, okay Kamaila? Ani ni Chloe at tinaasan siya ng kilay. Tumango na lang siya at bumalik sa ginagawa. Nakabusangot ang mukha ni Nanay Celia. Malditang bata. Ani ni Nanay Celia habang napapailing pa. Mabuti na lang di ko anak ang Chloe na yan, kundi baka kanina ko pa natamaan sa akin yan. Napapailing na lang siya at natawa sa mga reklamo ni Nanay Celia. Tinulungan siya nitong ihanda ang mga dadalhin niya sa pool. Marami mga dumating sa bahay. Tingin nila ay isang buong pulutong ang dinala ni Chloe sa bahay. Dalhin mo na yan doon at nang hindi pa mainis sa'yo malditang yon. Anis sa kanya ni Nanay Celia. Kaagad siyang nagtungo sa pool at inilapag niya sa mesa na nandoon ang mga inihanda nilang pagkain at juice. Walang beer? Reklamo ng isa sa kaibigan ni Chloe. Kunot noon naman ang bumaling sa kanya si Chloe. Magdala ka babae, huwag kang maghintay na sabihan pa, bilis! Kaya nagmamadaling umalis tsaka kumuha ng beer and can sa loob. Iilang can of beer ang nilapag niya sa mesa. Kaagad naman itong kinuha ng mga kaibigan ni Chloe. Kinandantan pa siya ng isang lalaki na kaibigan ni Chloe. Kinilabutan siya kaya kaagad siyang umatras at inayos na lang ang mesang pinaglalagyan ng mga pagkain. Ang mean mo sa kanya, sino ba siya? Bakit parang hate mo? Ano nga palang name nun? Kamaila ba yun? Natigilan si Kamaila nang marinig ang pangalan mula sa mga kaibigan ni Chloe. Hindi niya inaasahang pag-uusapan siya ng mga ito. I just don't like her. Bigla na lang siyang dinala ni Mommy dito tapos dito na siya lumaki. I hate her na si Mommy pa mismo nagdala sa kanya. Bumusangot si Chloe. So, you're jealous? Boses iyon ng kaibigan ni Chloe. The fuck are you talking, Sandra? Of course not. Sino naman siya para kainggitan? She's just so cheap and an orphan. Wala naman nakakaingit sa kanya. Ani Chloe sa eretadong boses. Tapos ay nagtawanan ng mga babae kasama si Chloe. Nasasaktang umalis na lamang siya sa kinatatayuan matapos na maayos ang mga pagkain na naroon. Gusto niya mang masanay hindi niya magawa. Nasasaktan pa rin siya sa mga sinasabi ng pamilya patungkol sa kanya. Naapektuhan pa rin siya kahit ilang beses niyang sabihin sa sariling baliwalain na lang ang mga masasamang bagay na narinig patungkol sa kanya. Ilang saglit ay bumalik siya sa pool upang mag-refill ng juice at beer. Kaya lang, bigla na lang siyang sinalubong ni Chloe sabay-sabay sa kanya ng juice na hawak at mangga sa kanya. Kaya kaagad siyang nahulog sa pool. Mabuti na lang at marunong naman siyang lumangoy. Pag-ahon niya ay nakita niya mga kaibigan ni Chloe na nagtatawanan na habang nakatingin sa kanya. See? Sino nagsabing mean ako sa mga katulong ko? Pwede siyang sumali sa atin. See, I let her swim. Ani Chloe habang patawa-tawa pa. Maging ang mga kaibigang babae ni Chloe ay halos sumakit na ang tiyan kakatawa. Samantalang siya naman ay hirap na hirap ang kaloobang umahon mula sa pool. Mabuti na lang basa na siya at hindi napansin ang mga nandoon ang pag-iyak niya. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Nakapalda pa man din siya. Nakita ng mga kaibigan ni Chloe ang panty niya na pagkahulog niya sa pool kanina. Hey, where are you going? Maligo ka na. Baka isipan pa ng iba madamot ako sa'yo. Ani Chloe at hila sa braso niya. Kaya lang pinalis niyang kamay ni Chloe at hindi ito pinakinggan. Ayos lang sa kanya kung hindi siya ipakilala nito bilang pinsan sa mga kaibigan nito. Ayos lang din sa kanya na ikahiya siya ng pinsan sa mga kaibigan nito. Ayos lang talaga sa kanya. Pero iyong ipahiya siya ng ganito, parang below the belt na. Masyado nang masakit sa parte niya. Kaya lang nakakainis ay wala naman siyang magawa at hindi siya makalaban. Ang magagawa niya lang ay lumayo at umiyak. Patingin-tingin si Kamaila sa mga preskong isda na nasa harapan. Siya ang naatasang mamalengke.
Nasa bahay na naman ang mga kaibigan ni Chloe at nalaman ni Nanay Celia ang ginawa ni Chloe sa kanya, kaya naghanap ng paraan si Nanay Celia na hindi na ulit siya mapagtitripa ni Chloe. "Magandang umaga, ate," aniya sa suki niya sa isda. Masayang gumisik agad sa kanya ang mabait na tendera ng isda. "Nako, nandito pala si Ganda. Anong isda ang atin maganda kong suki?" Panay ang biro ng tendera sa kanya. Bahagya siyang natawa at napapailing na lamang. "Yung salmon ulit, ate," aniya sa tendera. Nako, talagang nagtira ako ng salmon dito dahil alam kong iyon kaagad ang kukunin mo. Mabilis maubos ang salmon ngayon, Ganda." Paliwanag nito. Siya nga bala, nakapag-college ka na ba? Natigilan siya sa tanong nito. "Po, bakit ho?" "May nakausap kasi akong teacher Naghahanap siya ng mga kaedaran mo na gustong mag-aral daw ng high school o college. May panata kasi siyang kapag pumasa siya bilang abogado, ay magpapaaral siya ng mga kabataang hindi afford ang pag-aaral. Naalala kita kasi nabanggit ni Nanay Celia na hindi ka raw nakapagtapos ng college." Paliwanag ng babae. Napalunok siya sa sinabi ng babae. Mo'y nabuhayan siya ng loob ng mabalitaan ng bagay na yon. Kaya nga na makauwi siya sa bahay ay ang tiyahin niya kaagad ang pinuntahan niya sa silid nito. Iritado ito nang makita ang pagpasok niya. "At ano naman ang kailangan mo?" Nakataas ang kilay na wika ng Tita Adriana niya. May narinig po ako tungkol sa taong naghahanap daw po ng kaedaran ko na gustong mag-aral sa college. Gusto ko po sana na..." Hindi niya na natapos ang sasabihin nang bigla nang tumawa ang tiyahin niyang balinggan siya. "Mag-aral ng college? Para saan? Bakit ka mag-aaral?" Nito habang may nanunuyang ngisi sa labi. "Gusto ko po makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho." Niya na nakayoko. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang kalalabasan nito. "Anong kalokohan yung pinagsasasabi mo? Maglaba ka na lang. Magluto at maghugas ng pinggan dito sa bahay. Hindi mo na kailangang mag-aral para sa mga gawaing yon. Tsaka, kung gustuhin namin pag-aralin ka, ay magagawa namin. Kaya lang ayaw namin na pag-aralin ka dahil una pa lang, wala na kaming balak pang mag-aksaya ng pera para sa'yo." Natigilan siya matapos niyang marinig na lahat ang sinabi ng Tita Adriana niya. Hindi niya lubos maisip na talagang pipigilan siya nitong mag-college. Hindi niya maintindihan ang dahilan nito. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya at bakit kailangan niyang parusahan ito ng ganito. Gusto niyang mag-college pero bawal daw. Hindi niya na alam ang gagawin. "Pero gusto ko po, kailangan ko pa bang isaksak dyan sa utak mo ang sinabi ko para maintindihan mo? Dito ka nakatira sa akin. Dito ka lumaki. Kami ang nagpalaki sa'yo. Simula nang mawala ang mga magulang mo. Ngayon mo pa balak na sumuway sa amin? Kung gano'n wala kang utang na loob." Baliw ng tita niya na dahilan kung bakit natigilan siya. Umiiyak siyang lumabas ng silid at nakita siya ni Nanay Celia pero hindi niya na muna kaniusap ang mga ito. Ayaw niya mag-alala pa ang matanda sa kanya. Problema niya iyon. Ayaw niya ng mandamay. Iyak siya ng iyak sa storage room. Gustong-gusto niyang mag-aral talaga pero para siyang may tali sa leeg. Dahilan para hindi niya na magawa ang mga bagay na gusto niya. Kinokontrol siya ng Tita Adriana niya at wala siyang magawa. Nang bumalik siya sa palengke ay malungkot siyang humarap sa tindera. "Hindi ako pwede, ate. Sayang." Aniya na laylay ang balikat. "Oh? Bakit?" Bakas ng pag-aalala ang mukha ng tendera ng isda. "Magtatrabaho na lang po muna ako. Narealize kong kailangan ko na munang mag-ipon. Next time na lang po siguro ang college." Ani ang may pait ng ngiti sa mga labi. "Nako, mas maganda sana kung ngayon ka na mag-college. Lalo na't libre iyan. Baka makuha pa ng iba. Sayang naman, iha." Ani ng tindera at napapailing. Nainggit siya sa iba. At least ang mga yon, pwede na mga itong i-grab ang opportunity na nakabalandara sa harap nila. Hindi katulad niya. Napabuntong hininga na lamang siya. May simpatiya sa mukha ni Nanay Celia nang makita siya pagkarating niya sa bahay.
Alam kong dahilan kaya ka umiyak kahapon. Naikwento ni Lumen, ani Nanay Celia, at ang tinutukoy nito ay ang tindera sa palengke. Ang hirap ng sitwasyon mo. Sana kaya kong kumbinsihin si Adriana. Kaya lang, tsak na bago ko pa magawang magsalita, tanggal na rin ako sa trabaho. Ngumiti siya sa matanda. Ayos lang po, hindi ko na po kailangan. Tsaka tama naman po si Tita Adriana eh. Tagahugas at tagalaba lang ako sa bahay na to. Hindi ko naman na kailangan ng college para gawin ang mga bagay na yun. Kaagad na umiling si Nanay Celia. Nako, huwag kang maniwala doon. Hindi totoong hanggang doon lang ang kailangan mong gawin. Kailangan mong magtapos ng college at magawa ang mga gusto mo. Huwag kang paghihinaan ng loob dahil lang sa sinabi ni Adriana. Maiyak-iyak naman siya nang yakapin siya ni Nanay Celia. Malaking pasasalamat niya at dumating sa buhay niya si Nanay Celia. Kung hindi dahil sa babae, ay baka matagal niya nang gustong sumuko. Baka matagal nang bumaba ang tingin niya sa sarili. Balang araw, makakaalis ka rin sa bahay na to at makakapag-college ka rin. Pagtiisan mo na lang muna sa ngayon, iha. Tinapik nito ang balikat niya. Kaya lang po malaki ng utang na loob ko sa kanila. Sa ngayon, hindi ko pa po alam kung kakayanan kong iwan na lang sila rito matapos ng mga ginawa nila sa akin nung nawalang mga magulang ko. Aniya at pinagmasdan ng tanawin sa labas. Isa iyon sa bagay na pumipigil sa kanyang umalis sa bahay na iyon. Nagpapatali siya sa salitang utang na loob. Hahabulin lang siya ng guilt kapag umalis siya, tapos hindi pa siya nakakabawi sa pamilya ng Tita Adriana niya. Aalis ako ngayon, 1 linggo ako mawawala sa bahay. Alagaan yung maayos ang asawa ko habang wala ako. Paalala ni Adriana sa lahat ng nandoon. May pupuntahang gathering ang Tita Adriana niya. Si Alnido raw ang venue ng gathering. Para namang pinapabayaan natin ang asawa niya. Ani ni Nanay Celia at ngumuso. Napangiti na lamang siya sa mga side comments ng matanda. Hinatid nila si Adriana hanggang sa bungad ng mansyon hanggang sa nakasakay na ito sa kotse. Nang balingan niya ang likuran ay nakita niyang nakatanaw lang sa may hagdan si Benedicto. Kumunot ang noon niya sa pagtataka. Hindi man lang nito inihatid ang tiyahin niya sa kotse nito. Mabuti pang mga katulong na nandito ngayon. Umakyat din kaagad si Benedicto nang mawala sa paningin ang lahat ng sinasakyan ni Adriana. Balak ni Camila na asikasuhin ang ibang mga kalat ng Tita Adriana niya sa silid dahil tsak niyang magulo na naman ang silid ng tiyahin. Kaya lang, natigilan siya nang may marinig sa opisina ni Benedicto. She's gone. Pupunta ka ba rito bukas? Don't worry, next week pa siyang babalik sa bahay. Boses iyon ni Benedicto. Nagtaka siya ngunit isinawalang bahala na lamang iyon. Kaya lang, kinabukasan ay may dumating na babae. Isa ako sa empleyado niya, may pinapagawa si Sir sa akin. Ani ng babae. Come, Kira. Nagsalita si Benedicto sa likuran niya at siya pa talagang bumaba para makasalubong si Kira sa entrada ng bahay. Ikaw, alis na. Maganda ka ng pagkain sa kusina. Kaagad naman siyang binalingan ni Benedicto upang itaboy. Formal na lamang siyang tumango at sumunod sa sinabi nito. Hindi pa rin ba nakakaalis ng babae? Nakita mo bang lumabas ang office? O sisa ng ibang katulong sa bahay? Wala rin naman siyang alam. Ayaw niya rin makialam baka pag-initan pa siya ni Tito Benedicto. Si Kira mismo ang kumuha ng pagkain sa kusina kaya doon na lang napagtantong hindi pa pala talaga umaalis ang babae at tila gagabihin pa ito sa silid ni Benedicto. Mga bandang 10 p.m. nang magtungo siya sa guest room upang ihanda na lamang ang silid para sa bisita nila. Baka sabihin bigla ni Benedicto na doon tutulog ang kanilang bisitang si Kira. Kaya lang nagtaka siya nang may marinig na halinghing sa office mismo ni Benedicto. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina
Jerlyn Rulona, Leon Arcega, at Miriam Bersabal. Maraming salamat sa pakikinig. Benedict, nakatatong round na tayo. Go ka pa sa pang-apat? Malanding boses ni Kira. Sure, ako pa ba? Boses niyo ni Benedicto, ngunit tila may kalakip na hingal. Dahil sa pagtataka, ay sumilip siya sa nakaawang na pinto ng office. Maliban kasi sa kanya ay wala nang iba pang pwedeng pumunta sa second floor. Kaya tila walang pakialam ang dalawa kung nakalock ba o hindi ang pinto ng office. Dahan-dahan ang pagtulak niya ng pinto hanggang sa saktong nakita niya si Benedicto sa ibabaw ni Kira. Umiindayog ito sa ibabaw ng babae, samantalang walang patid naman ang pag-ungol ni Kira. Napatakip siya sa bibig. Inosente siya at wala pang karanasan, ngunit hindi siya tanga para hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Ginagawa ito ni Benedicto habang nakatalikod ang kanyang tiyahin. Akala niya ay bulong-bulungan lang tungkol sa pagiging babaero ng asawa ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi niya inaasahang tama pala talaga ang mga narinig niya. Tapos ng araw na yon ay umalis na kaagad ang babae kinabukasan. Pagkatapos sa isang linggo na hindi umuwi si Benedicto sa bahay hanggang sa makauwi ang kanyang tiyahin. Nang makabalik ang kanyang tita Adriana ay saka lamang bumalik si Benedicto sa bahay. I miss you, honey. Sana ayos ka lang dito without me. I love you. Malambing na salubong ni Adriana sa asawa. Napalunok naman si Camila habang pinagmamasdan ng kanyang tita Adriana at Benedicto. Parating bumabalik sa isipan niya ang mga nangyari sa pagitan ni Benedicto at Kira. Hindi maalis sa isipan niya iyon at halos hindi siya makatulog sa tuwing bumabalik sa isipan niya iyon. Ngayon nakita niya ang tita niya habang nilalambing ang manlolokong Benedicto na ito ay hindi niya maiwasang hindi mag-guilty. Alam niya ang mga nangyayari. Tapos heto siya, tahimik lamang. Hindi niya alam kung papaanong sisimulan o kung papaano niyang sasabihin sa tiyahin ang tungkol kay Benedicto. Ilang araw niyang napansin ang paglalambingan ni na Benedicto at tita Adriana niya. Ayaw niya na sana magsalita pero ayaw talaga siyang patahimikin ang konsensya niya. Magandang gabi po. Aniya isang gabi nang malate na sa pag-uwi si Benedicto. What do you want? Hindi siya nito nilingon at patuloy na lang sa pagpahid ng skincare products ito. May gusto lang po sana ako sabihin. Go on, huwag mo nang aksayan ang oras ko. Ani ng tiyahin niya sa kanya. At tungkol po ito kay Tito Benedicto. Tumigil sa pagpapahid ang tita Adriana niya, ngunit sumulyap ito sa kanya sa refleksyon ng salamin. Mukhang wala naman itong gana nang tingnan siya. Gusto mo magreklamo dahil ayaw niya sa'yo? Ganun ba? Nito. Umiling siya kaya lang ay nagdalawang isip pa rin siyang sabihin. Pero naglakas loob siyang magsalita kalaunan. Kung hindi niya sasabihin ang tungkol dito, patuloy na lang naaasa ang tiyahin niya na matino ang asawa nito. Tungkol po ito sa babae ni Tito Benedicto. Nakita ko po sila ng babaeng nagngangalang Kira. May ginagawa po sila doon sa opisina. Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla na lang tumayo ang tita Adriana niya at pinadapo ang malakas na sampal sa pisngi niya. Dahil ba ayaw sa'yo ng asawa ko kaya sinisiraan ba siya sa akin ngayon? Baliw ni Adriana habang nanilisik ang mga mata. Po? Nagugulahang pinagmasdan niya ang tiyahin. Pero totoo po na, shut up! Tigilan mo ang paggawa ng kwento. Siguro isa ka sa mga naninira kay Benedicto. Tapos sa mga kabutihan ng asawa ko sa'yo, nagagawa mo pa siyang siraan ng ganito? Ayaw niya sa'yo pero tiniis ka niya. Tapos itong isusukli mo? Nanggagalaiti si Adriana nang isigaw iyon sa pagmumukha niya. Kinaladkad siya nito kalaunan at halos patulak na binitawan sa labas ng silid. Muntik na siyang madapa dahil sa ginawa nito. Natulala siya. Hindi siya makapaniwalang, hindi talaga siya paniniwalaan ng tiyahin niya. Mas paniniwalaan pa nito ang asawa nitong manloloko. Kinabukasan ay nagulat siya nang bigla na lang siyang hinawakan ng Tito Benedicto niya at kinaladkad sa opisina nito.
Natakot siya na makita ang nanilisik nitong mga mata nang harapin siya. Anong sinabi mo sa tiyahin mo? Na may nangyari sa amin ni Kira? Gigil na wika nito sa kanya. Talagang nakita ko kayo ni... Diniinan pa nito ang hawak sa braso niya kaya napingiwi siya at natigilan sa pagsasalita. Ano naman yan sa'yo kung meron nga? O ngayon, paniniwalaan ka ba ng tiyahin mo, di ba hindi? Kahit anong gawin mo, hindi mo siya makukumbinsi. Ngumisi si Benedicto. Tsaka wag na wag kang makikialam sa susunod. Subukan mo lang na magsumbong ulit at malilintikan ka talaga sa akin. Tsaka iniwan siya nito sa opisina nito. Nagkapasa siya sa braso dahil sa ginawa nito. Hindi kaagad siya nakagalaw dahil sa naramdamang takot. Parang maiiyak na siya pero sinikap niyang mapigilan. Hoy, ikaw! Sumama ka sa amin sa mall. Wala akong alalay doon. Ani Chloe nang makababa siya. Naka-heels ang babae at base na behis. Samantalang pambahay lamang ang suot niya. Nakapajama at plain white shirt lang siya. Dali na! Baliyaw ni Chloe. Imbes na magbihis ay dumiretso na lamang siya sa labas at sumunod kaagad kay Chloe. Naabutan niya mga kaibigang babae ni Chloe sa kotse. Panay ang retouch ng mga to habang nasa sasakyan. Kung ano-anong pangalan ng lalaki rin ang narinig niya sa mga ito. Halatang maraming karanasan ng mga ito, hindi siya makarelate. Tsaka kumpara sa mga to, ay mukhang alalay talaga siya. Whatever, basta ako makikipag-rate na ako kay Lucas. Boring siyang kasama, tsaka cool lang naman siya dahil MVP siya ng basketball team. Ani Chloe sabay ikot ng eyeball. Paano naman tong alalay mo ngayon, Chloe? Ano namang kwento ng love life nito? Sumingit ang kaibigan ni Chloe. Biglang nagtawanan ng mga kaibigan ni Chloe. Ayaw niyang mapunta na naman sa hot seat. Pero bigla na naman siyang sinali ng kaibigan ni Chloe. Love life? Marami naman na yung nakadate eh. Natatawa ang sagot naman ni Chloe. Namilog ang mga mata ng kaibigan nito. Really? Bulalas sa mga kaibigan nito. Yeah, kadate niya yung mga pinggan, labahin, at linisin sa bahay, pati mga furniture namin. Patuloy pa ni Chloe. Nagtawanan ulit ang mga kaibigan ni Chloe, samantalang nakayuko lang siya at hindi na makatingin sa mga ito. Gosh, muntik na ako maniwala, girl. Bulalas ang kaibigan ni Chloe. Seriously? Sino bang baliw na pupulot sa mga losyang na katulad ni Camila? Ani Chloe at tawanan na naman ang mga ito. Hindi na siya umimik at ilang saglit lang ay bumaling na lamang sa labas ng sasakyan. Nang makarating na sila sa mall, ay diretso sa mga branded na bags ang grupo ni Chloe. Tapos ay sa mga make-ups at panghuli, ang mga damit. Napatigil siya sa magandang gown sa manika ng store. Hindi niya na tinignan ang presyo at tumitig na lamang sa magandang damit. Gusto niya lang na i-appreciate ang ganda ng pagkakagawa ng damit. Marami iyong kumikinang ng mga bato. Sa sobrang ganda niyon ay parang ang hirap isuot. Parang hindi bagay sa kahit na sino. Napangiti siya at patuloy pa rin na nakatitig sa disenyo niyon habang hindi pa tapos si Chloe sa pagsusukat. Umalis ka dyan. Makabigla mo na lang maisip na nakawin yan. Madadamay pa kami dahil kami ang nagsama sa iyo rito. Bigla na lang sumulpot si Chloe. Tsaka wag mo nang pangarapin ng ganyan, hindi naman bagay sa'yo. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Huwag kang mag-alala. Kahit hawak, hindi ko gagawin. Titingin lang ako. Nag-angat ito ng kilay na magsalita siya. Buti naman. Stop mo ng pagiging ilusyonada, please lang. Tapos ay binayaran na ito ng gamit ang card sa cashier. Pagkatapos ay patulak nitong pinasa ang paper bags para ipadala sa kanya. Dahil iyon naman talaga ang main purpose niya kaya siya sinama ng mga ito roon. Marami ring binili na sapatos si Chloe kaya halos hindi na siya makalakad ng maayos sa dami ng mga paper bags na bitbit niya. Sa huli ay nagtungo sa mamahaling restaurant ang mga ito. Maghintay ka sa labas hanggang sa matapos kami. Hindi rin kasi bagay sa'yo mga pagkain dito. Sa bahay ka na kumain. Sansala ni Chloe bago pa siya makasunod sa mga ito, papasok sa restaurant. Tumango na lamang siya at napaupo sa waiting area sa labas ng restaurant.
Naghintay siya roon hanggang sa matapos sa pagkain sina Chloe. Matagal ang mga itong natapos. Tipong kumukulo na ang tiyan niya sa gutom dahil sa tagal ng mga ito. Halos iwan pa siya ng mga ito patungo sa kotse ng mga ito. Nang makarating sila at maayos niyang nailagay ang mga pinamili sa trunk, ay sinara niya na kaagad iyon. Kaya lang, nagulat siya nang malaman na hindi na mabubuksan ang pinto ng kotse. Papasok na sana siya, pero hindi mabuksan. Ilang saglit ay bigla na lang nagbukas ang bintana si Chloe sa may driver's seat. Nakangisi ito sa kanya. "Oh, thanks Camila. Kaya lang pupunta pa kami sa club eh. Hindi ka pwedeng kasama, kaya mauna ka nang umuwi ngayon. Here's 15 pesos pa uwi." Ani Chloe sabay hagi sa kanya ng 3 barya. Natulala na lamang siya nang bigla na lamang tumakbo ang sasakyan at talagang iniwan siya roon. Nag-aalala na kaagad niyang pinulot ang 3 barya. Hindi niya alam kung anong sasakyan niya pa uwi. Hindi pa kasi siya nakakalabas noon dahil parati lang naman siyang nasa bahay. Kaya hindi niya gamayang pauwi. Parang maiiyak na siya na magsimula siyang maglakad. Nagtatanong-tanong siya at sinundan na lamang ay tinuro ng mga natanungan niya. Nagulat siya na ilang saglit ay bigla na lamang bumuhos ang ulan. Ang malala ay wala siyang masilungan. Kaya basang-basa siya. Nanginginig siyang naglakad at napahawak sa kwentas sa bigay ng mama niya. "Huwag kang umiyak, ayos lang ang lahat." Aniya habang ayaw paawat ng mga luha niya sa pagpatak. Pilit niyang inaalala ang mga masasayang oras na kasama niya ang mama niya. Yung mga kwentuhan nila ng kanyang mama at mga biruan nila. Noong mga panahong maayos pa ang lahat. "Diyos ko, akala ko kung sino ikaw pala yan. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo na hindi ka pa rin nakauwi." Si Nanay Celia ang kaagad na sumalubong sa kanya. Ilang beses siyang nag-doorbell mga bandang 12:00 na ng hating gabi. Nangihina ang mga tuhod niya at maging ang buong katawan. Sobrang lamig at nanginginig na ang mga daliri dahil kanina pa babad sa ulan. "Hindi pa nakakauwi si na Chloe, bakit nauna ka? Hindi mo sila kasabay?" Sunod-sunod ang mga tanong ni Nanay Celia. Hindi na siya makapagsalita dahil sa ginaw, kaya nagtungo na lamang siya kaagad sa storage room upang magbihis at makapagpahinga. Kinabukasan ay hindi niya kayang bumangon dahil sa bigat ng pakiramdam. Pinilit niya na lamang ang sarili niya pero hindi niya talaga kaya. Parang nahihilo pa siya kaya bumalik siya sa pagkakahiga hanggang sa napansin niyang mataas na ang araw sa labas. "Camila, ayos ka lang? Bakit sobrang init mo? May lagnat ka ba? Naku, sobrang init pa talaga." Nabungaran niya si Nanay Celia na hindi na nakatiis at pinuntahan na siya sa storage room. "Susunod po ako sa inyo sa kusina. Susubukan ko po kung kaya ko." Aniya sa nangihinang boses. "Pupunta ka pa talaga sa kusina eh, may lagnat ka na nga. Dito ka na lang. Dadalhan kita ng gamot ngayon. Tapos magluluto ako ng sinabawan na isda. Kumain ka rito." Ani Nanay Celia na may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Hindi na siya nakapagreklamo nang umalis ng matanda para kunin ang mga kailangan niya. Nakabalik din kaagad ang matanda ilang saglit lang at may dala-dala na ito. "Kumain ka muna at saka uminom ng gamot. Akala ko pa man din kung ano nang nangyari sa'yo. Hindi ka kasi nagpunta sa kusina kanina kaya nag-alala ko. Sabi na nga ba talagang magkakasakit ka. Naulanan ka kasi ng kaninang 12:00. Ani Nanay Celia tapos ay hinipan ng sinabawan. Kumain siya ng dala ni Nanay Celia hanggang sa nagulat na lang siya nang bigla na lang umiyak ang matanda. "Nay," nanghihina niyang sabit. "Narinig kong ginawa nila Chloe. Iniwan ka nila sa mall at umuwi ka mag-isa na walang pamasahe. Kaya ka naulan ng kagabi. Nilakad mo lang bang ganong kalayo?" Humagulhol si Nanay Celia. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. "Ayos lang po ako, Nay. Nakarating naman po ako." "Hindi yon maayos. Dahil sa ginawa nila, muntik ka nang mapahamak. Paano kung may nakasalubong kang masamang tao sa daan? Gabing-gabi na yon tapos naglalakad ka pa. Bakit ba ginagawa nila yun sa'yo?" Hindi maampat ang luha sa mga mata ni Nanay Celia. Bata pa siya ay kasando niya na si Nanay Celia. Ito ang nag-asikaso sa kanya at nagpapakain kapag hindi siya pinapakain ng tita niya. Tila pangalawang ina niya na si Nanay Celia.
Natigilan naman si Nanay Celia nang biglang kumubog ang pinto at inuluwa roon si Adriana. Ano to? Anong kadramahan to, Kamayla? Nagkukulwari kang may sakit para makahilata rito? Baliw ni Adriana sabay haklit ng braso niya. Napilitan siyang tumayo dahil kinaladkat na siya ni Adriana. Adriana, may sakit ang bata. Ano ba? Bulala si Nanay Celia sa likod. Ano sakit-sakit ang pinagsasasabi ninyo? Nagdadrama lang to, gusto lang mag-inarte. Kanina ka pa hinahanap ng anak ko. Gusto niya mag-swimming ngayon tapos nagbibingi-bingihan ka rito? Bulyaw ni Adriana sa kanya. Nasaan ang panlinis ng pool? Dalhin niyo rito. Kaagad na tumalima ang katulong sa likod para dalhin ang mga panlinis, katulad ng inutos ni Adriana. Tayo dyan, wag kang OA. Dinuro siya ni Adriana. Kaya sinikap niya makatayo pero kaagad siyang inalalalayan ni Nanay Celia. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatitig sa kanya. Kaya mo ba? Sigurado ka? Ani Nanay Celia. Huwag po kayo mag-alala. Nakainom na po ako ng gamot. Aniya sa matanda upang hindi na ito mag-alala pa. Ngunit ang totoo ay nahihilo pa rin talaga siya. Nangihina ang katawan niya at hindi niya alam kung magagawa niya ba talaga ang paglilinis sa pool. Nanlalambot ang mga tuhod niya at tila inihila ito ng higaan. Nangihina pa siya at naiina siya sa sarili niya. Nanginginig ang kamay na kinuha niyang panlinis ng pool nang dumating ang mga yon. Maglilinis na po ako, Nay. Paalam niya kay Nanay Celia. Dahan-dahan ang pagpunta niya sa pool. Nakita niya si Chloe roon na nakahiga sa lounger at nagpapainit. Masyadong mainit sa labas. Tila mas pinapalala lang nito ang hilo na nararamdaman niya. Oh, buti naman nandito ka na. Muntik ko nang sunugin ang storage room dahil hindi ka na sumasagot nang tawagin kita. Dalian mo dyan dahil kailangan ko kaagad na makapag-post sa Instagram ko. Need ko ng pool. ASAP. Hindi na siya umimik sa mga sinabi ni Chloe. Bumaba siya sa pool para i-pressure wash ang tiles noon. Kaya lang, bigla na naman umikot ang paningin niya kaya natigilan siya. Ano na? Ba't nakatuwa nga ka pa rin dyan? Dalian mo! Sabi ko kailangan ko na agad makapag-post sa Instagram ko, diba? Hindi ka ba makaintindi? Hindi pwedeng mahuli ako ng post ngayon. Friends Pool Hour ang hashtag namin ngayon. Kailangan sabay kami na mag-post. Kapag nahuli ako, kasalanan mo talaga. Nagbunga nga si Chloe sa taas habang nakahalukip-kip lang na nanonood sa kanya sa baba. Napahawak siya sa semento sa gilid nang bigla na lamang umikot ang paningin niya. Kailangan niya ng suporta upang hindi kaagad matumba. Hindi pwedeng mawalan siya ng malay roon lalo na ngayon na may kailangan siyang tapusin kaagad. Marin niyang pinikit ang mga mata at iminulat ulit at saka nag-concentrate. Kaya lang, bigla nang nanambot ang mga tuhod niya at tuluyan na nagdilim ang paningin niya. Lintek! Hindi ka ba talaga makaintindi? Bobo ka ba talaga nung pinanganak? Sabi ko, bilisan mo. Gosh, sabi ko ayoko mahuli sa Instagram ngayon, diba? Ayoko maging... Hindi na natapos si Chloe ang sasabihin nang makita si Kamayla na nakahiga na sa malamig na tiles ng pool. Namilog ang mga mata ng babae at kaagad na napasigaw. Oh my gosh, Mommy! Sigaw ni Chloe. Anak, gising na. Tara na, kakain na tayo. Sige na, wag na matigas ang ulo. Ikaw talagang bata ka. Naririnig ni Kamayla ang malambing na boses ng kanyang ina. Mama, aniya sa kawalan. Wala siyang ibang makita kundi kadiliman. Ngunit naririnig niya ang mga boses ng mama niya. Nasa paligid lang ito at tila pinapalibutan lamang siya ng boses nito. Hindi niya na alam kung saan lilingon. Mag-iingat ka. Huwag masyadong lumayo. Huwag kang tumakbo ng mabilis. Baka madapa ka. Ano ka ba naman, Kamayla? Boses ulit iyon ng kanyang mama. Kaya lang sa pagkakataong yon ay nakikita niya ng mukha ng ina. Nasa ilalim nito ng punong mangga habang pinapanood siyang hinuhuli ang mga paru-paro. Panay naman ang tawa ng kanyang ama na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Tumulo ang luha niya habang pinagmamasdan ng senaryong iyon. Nakikita niya ang batang siyang tumatakbo. Animoy pinapanood niya lamang ang masayang pangyayaring iyon.
Hanggang sa nagising siya at bumungad sa kanya ang mukha ni Nanay Celia. Namilog ang mga mata nito at kaagad na hinawakan ng pisngi niya. Gising ka na rin sa wakas. Kaagad siyang niyakap ng matanda. Inalalayan siya nitong bumangon hanggang sa tuluyan na siya makaupo ng maayos. Saktong-sakto at siya namang pagpasok ni Tita Adriana niya, kasama si Chloe na may gulat na nakabalatay sa mga mata. Oh my gosh! That bitch is awake! Balalas ni Chloe at mula sa gulat na ekspresyon ay iritasyon ng pumalit doon. Biglang binagsak ng Tita Adriana niya ang resibo ng mga nagastos nito sa kanya sa ospital. Malaki-laki rin yon at wala siyang pambayad doon. Ngayon, nadagdagan pa ang utang mo sa akin at kailangan mo yung bayaran. As usual, babayaran mo sa serbisyo mo dahil wala ka namang perang patay gutom ka. Nito at namewang pa sa harapan niya. Tumango siya at napayuko na lamang. Hindi naman yata magandang ganyan yung pagsalitaan ng bata, Adriana. Biglang nagsalita si Nanay Celia. Hindi na nito natiis ang mga masasakit na salitang narinig mula kay Adriana. Gulat at nag-aalalang binalingan ni Camila ang Nanay Celia niya. Ayaw niya sanang umabot pa sa ganoon. Hindi niya rin inaasahang sa tagal ng pagtitimpi nito ay naubos na rin ang pasensya ng Nanay Celia niya at nagawa na nitong magsalita ngayon. Nay, nanginginig niyang sambit sa matanda upang hindi na ito madamay sa problema niya. Oh, what's this, Nanay Celia? Ano bang pakialam mo kung ganyan kapag sabihan niyang walang kwentang babaeng yan? Ako ang nagdala sa kanya sa bahay. Binihisan ko siya at pinakain. Ako ang may dahilan ng lahat kaya lumaki siya. Tapos wala na akong karapatang pagsabihan siya? Nakataas ang kilay na tugon naman ni Adriana. Pagsabihan? Magkaibang pagsasabi para sa kapakanan niya at pang-iinsulto sa kanya. Tsaka oo, kayo ang nag-provide ng lahat ng kailangan niya. Pero ako ang nandoon para asikasuhin siya at alagaan siya matapos mo siyang dalhin sa bahay na parang tupa. Balik naman ni Nanay Celia sa iritadong paraan. Ano bang alam mo? Hindi porket matagal ka ng katulong ng asawa ko ay aasta ka na ng ganyan ngayon. Bulalas naman ni Adriana. Nay, tama na po. Ani Camila sa bayakap sa Nanay Celia niya. Ayaw niya nang palakihin ang gulong yon. Ayaw niya nang madamay pa ang nanay niya sa problema niya. Nag-aalala na siyang nakikisali na ito ngayon. Oo, wala nga akong paalam. Dahil matandang dalaga lang naman ako. Pero parang anak ko na si Camila. At maging ako'y nasasaktan din sa tuwing tinatawag niyo kung ano-ano at iniinsulto si Camila. Natawa si Adriana. Parang anak? Nababaliw ka na ba talaga? Naaapektuhan ka na ba ng... Kung sa anak mo ginawa ang lahat ng ginawa mo ngayon kay Camila, anong mararamdaman mo? Akala mo talaga natutuwang magulang ni Camila ngayong nakikita nila kung anong ginawa niyo sa anak nila? Putol ni Nanay Celia sa sasabihin pa sana ni Adriana. Hindi na nakapagsalita pa si Adriana nang sabihin iyon ni Nanay Celia. Tila may napagtanto sa sinabi ni Nanay Celia. Ilang saglit ay tinuro siya ni Adriana. As your punishment, pagbabawalan na kitang makipaglapit sa matandang to. Kailangan mong mag-isa simula ngayon, Camila. Pagkatapos ay lumabas na kaagad si Adriana at pabagsak na sinarang pinto. Mataray ang tingin na pinukol ni Chloe sa kanya bago lumabas din at sinundan ng ina. Nay, binalingan niyang matanda na napaupo na lang sa tabi at hinilot ang sentido. 4 na araw ang dumaan at gumaling na ng tuluyan si Camila at nagagawa na rin na samahan si Adriana sa gown designer nito. Palapit ng palapit ang araw ng birthday ni Adriana, kaya abala ang lahat para roon. Mommy, look oh, I'm gorgeous, right? Ani Chloe sabay ikot matapos maisukat ang pink na gown. Yeah, mahana ka sa akin, dear. Tugon naman ni Adriana. Nagmamasid lang si Camila sa paligid. Napakaraming magagandang gown sa loob ng establishmento. Lumabas ang assistant at pinapakita nito ang mga designs nito na akma naman sa theme ng birthday party. Lumapit siya sa isa sa damit na nandoon. Hindi iyon ang pinakamaganda,
Pero hindi din pangit. Lahat ng nandoon ay magaganda at mukhang mahal din. Sa mga materyales pa lang na ginamit ay obvious nang wala siyang panlaban doon. Don't touch anything. Baka nakakalimutan mong hampas lupa ka. Kahit ang mga bato sa gawa na yan ay hindi mo afford kaya lumayo-layo ka riyan. Saway sa kanya ni Tita Adriana niya. Napalunok siya, tumango-tango at saka umatras. Ngumiti siya sa assistant na nagulat sa naging asta ni Adriana sa kanya. Naupo na lamang siya sa tabi at pinagbasta ng gown sa malayo. Napahawak siya sa pendant ng kwintas niyang suot. Ang crystals kasi ng gown ay kapareho ng kwintas na suot niya kaya nagka-interes siya. Napabuntong hininga na lamang siya at formal na umupo sa tabi. Tapos ang pagsusukat ng mag-ina ay lumabas na rin sa wakas ang mga ito roon. Kanina panay sabi si Chloe na gusto nito ng Gucci shoes. Habang tahimik lamang siya nakasunod sa dalawa, natigilan lamang siya na makaramdam na parang may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Kaagad niyang inikot ang tingin sa paligid hanggang sa tumaon ang mata niya sa lalaking nasa loob ng kotse na itim na kaagad na nag-iwas ang tingin at mabilis na isara ang tinted na bintana ng sasakyan. Kumunot ang noon niya. Hoy, dalian mo na! Bulalas ni Tita Adriana niya na nakakunot ang noo sa iritasyon. Kaya kaagad siyang tumakbo palapit para makapasok na sa kotse. Ilang araw na nagdaan at namimiss na rin ni Kamaila ang kumain kasama si Nanay Celia. Kaya lang, pinagbawalan sila ni Adriana na lumapit sa isa't isa. Ayaw niya namang madamay ang matanda kung kaya't sinikap niyang lumayo kay Nanay Celia. Ayaw niyang maulit na naman ang nangyari sa ospital. Katulong lang sila. Wala silang laban sa yaman ni Tita Adriana niya. Mas madalas siyang nag-aasikaso sa taas ng mansyon kesa ang makialam pa sa kusina. Sinisikap niyang hindi siya mapunta sa kusina. Noong nakaraan ay inubos niya ang oras sa pagbibilang ng mga stock na lang sabon sa storage. Ngayong umaga naman ay magkukuskus siya sa pool. Parating wala si Tita Adriana niya. Mas naging abala pa ito ngayong papalapit ng karawan nito. Kung makapaganda ang lahat sa mansyon, may presidente ng bansa magdadaos ng kaarawan. Hindi niya alam kung gaanong kalaki ang ginastos ng tiyahin sa ganoong kabonggang party. Nang magtanghalian ay nagtungo siya sa kusina. Nakita niya si Nanay Celia sa kusina na kausap ang ibang mga katulong. Nag-aalangan siya pero alam nitong bawal silang maglapit kaya nasisiguro niyang susunod ang Nanay Celia niya. Kaya lang, nagulat siya nang umupo ito katabi niya. Nay, ani at gulat ng balingan ng matanda. Hayaan mo ng ingratang yon, wala siyang magagawa ngayon. Kasi baka ito na rin ang huling araw ko ngayon dito. Ani Nanay Celia at ngumiti. Namilog ang mga mata niya. Tinanggal kayo, Nay? Umiling si Nanay Celia at natawa. Siyempre hindi. Pero kailangan ko nang tumigil sa pagtatrabaho rito. Nanganak na kasi ang pamangkin ko at kailangan niya raw na makakasama habang malayo ang asawa niya. Napanganga siya at kalaunan ay tila nabunutan ng tinik ang dibdib. Mabuti naman kung ganun nga. Akala ko tinanggal kayo. Ani at napangiti. Hindi mangyayari yon. Matagal na akong katulong dito at ako na rin ang nag-alaga kay na Benedicto noon. Imposibleng tanggalin nila ako. Napabuntong hininga si Nanay Celia. Kahit papaano'y mamimiss ko ang lahat-lahat dito. First time ko lang na umalis. Mamimiss ko kayong lahat dito. Sana'y makita pa tayo ulit balang araw. Napangiti siya na may pait. Ako rin po, mamimiss ko rin po kayo. Nalaman niyang 4 na araw pang itatagal ni Nanay Celia sa bahay bago ito tuluyang umalis doon. Okay naman ang ilang araw na dumaan lalo na't wala naman parati sa bahay si Tita Adriana niya. Kaya lang nabulabog ang tahimik na umaga nang biglang may kumalabog sa sala. Patakbo siyang nagtungo sa sala at sakong naabutan niya si Nanay Celia at Tita Adriana niya na nagtatagisa ng matalim na tingin. Ayaw na Benedicto na paalisin ka, pero ang tigas ng ulo mo. Akala ko pa man din ay tumanda kang pasulong. Paurong naman pala. Kapag sinabi namin na bawal kang umalis, bawal kang umalis. Baliw ni Adriana. Wow, may karapatan na kayo magdesisyon ngayon sa buhay ko? Wala na akong pananagutan sa bahay na to. At mas lalong wala naman akong kontrata.
Tapos na ako sa inyo at wala na dapat akong ipaliwanag pa dito. Kung may taong tumandang paorong dito, ikaw yun, Adriana. Mahiya ka naman sa balat mo. Hindi porket pinapasahuran niyo ako dito, ibig sabihin nun ay binili niyo na pati kaluluwa ko. Mahabang litanya ni Nanay Celia. Aha, matapang ka na ngayon. Ayaw mo nang makinig? Kung may dapat kang sinusunod dito, iyon ay ako. At hindi ka aalis. Utos ko yan. Singhal ni Adriana. Natawa si Nanay Celia. Hindi na nakatiis ang matanda at pumasok na sa silid para mag-impake. May isang araw pa na dapat ay mananatili si Nanay Celia roon sa bahay. Pero dahil sa ginawa ni Adriana, kaya napilitan ng matanda na umalis ng maaga. Nay, umiyak na pumasok siya sa silid ng matanda. Tinaas naman kaagad ni Nanay Celia ang mga braso upang yakapin siya. Napaiyak siya ng magawang mayakap ang matandang si Nanay Celia. Talaga po bang aalis na agad kayo, Nay? Hindi po ba sa susunod na araw pa dapat? Umihikbi siya sa braso nito. Wala na ako magagawa. Kailangan kong umalis ka agad ngayon. Kung hindi, baka mahirapan na ako sa susunod. Mag-iingat ka rito. Kapag kailangan mong lumaban ka. Huwag kang padadaig sa mga sinasabi nila sa'yo. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong magpakumbaba, Kamayla. Alam kong mabait kang bata. Pero sa sitwasyon mo ngayon, talo ka kapag sobrang mabait ka. Ani Nanay Celia sabay hawi sa buhok niya sa tenga. Pinahid niya ang luha at niyakap ulit ang Nanay Celia niya. Nagmatigas ang matanda at kahit galit si Adriana ay lumabas pa rin ng bahay si Nanay Celia. Hindi ito nakinig sa mga pagbabanta ni Adriana. Wala ka na matatanggap na sahod, Nanay Celia. Yung huling sahod mo, huwag mo nang asahan. Matandang hukluban. Sigaw-sigaw ni Adriana sa labas ng bahay habang palayo na si Nanay Celia. Tahimik yung pinagmasdan ng palayo ng tricycle na sinakyan ni Nanay Celia. Iyon na yata ang huling beses na makikita niya ang matanda. Sana malakas din ang loob niya katulad ni Nanay Celia. Ngayon, masaya ka na? Dahil sa'yo kaya umalis ang matanda. Kung hindi lang dahil papansin ka, di sana andito pa si Nanay Celia. Bumaling si Tita Adriana niya sa kanya. Siya naman ang pinaulanan nito ng insulto at kung ano-anong mga masasakit na salita. Kaya lang dahil sa lungkot na nararamdaman niya sa pag-alis si Nanay Celia, ay hindi niya masyadong pinansin ang mga sinabi ng tiyahin. Tahimik siyang bumalik sa storage room niya at nagbalik tanaw sa mga senaryo kung saan nandun pa ang matanda. Sana makita tayo ulit, Nanay Celia. Naibulong niya sa hangin. Mahaba-haba pa yata ang pagtitiis niya sa lugar na yon. Hindi niya alam kung kakayanin niya pa gayong wala na nag-iisang taong alam niyang poprotekta sa kanya. Hinawakan niya ang kwentas at naalalang sinabi ng mama niya sa kanya. De bale, huhugot na lamang siya ng lakas ng loob sa kwentas na yon, katulad ng dati. Gabi na, natatanaw niya sa may pool mula sa loob si Chloe. Umaalog ang balikat nito at halatang umiiyak. Nandiyan na sa baba ang mga coordinator upang simulan ng iusin ang buong bulwaga ng mansyon. Biglang lumapit sa kanya si Chloe kanina tapos ay bigla na lang siyang inutusang magtimpla ng juice. Siyempre, sa mataray na paraan pa rin. Hindi pa rin nagbabago ang babae. Matapos niya makapagtimpla, dinala niya sa may pool ang juice. Nang makarating nga siya roon ay naabutan niya itong umiiyak. Katulad niya ay naalagaan din ni Nanay Celia noon si Chloe. Noong bata pa si Chloe ay hindi naman daw ito ganong kasuwail at bastos. Nagbago lang daw ang babae noong lumaki na at ang Tita Adriana na nila parate ang kasama. Alam niyang katulad niya ay napamahal na din dito si Nanay Celia. Ang saya-saya mo siguro nung kampihan ka ni Nanay Celia, no? Feeling mo panalong-panalo ka na kasi nandiyan si Nanay. Handang sagutin si Mommy para lang mapabigyan ka ng kaartehan mo. Ani Chloe at nagbitiw ng sarkastikong ngisi. Nagtagis ang bagang niya. Gustong-gusto niya magsalita pero hindi niya magawa. Magsasayang lang siya ng laway dahil alam niya naman na hindi talaga makikinig si Chloe at ipupush pa rin nito ang gusto nitong paniwalaan. Dahil sa'yo, kaya nag-away sila Mommy at napaagang pag-alis ni Nanay Celia. Talagang pabida ka no? Now, anong nangyari sa pagiging pabida mo? Hindi siya nagsalita, ngunit nanatili lamang sa kinatatayuan
at pakinggan ang mga pinagsasabi ni Chloe. Ilang saglit ay kinuha nito ang juice upang isaboy sa pagmumukha niya. Napapikit siya at napasinghap sa gulat. Sana, ikaw na lang ang umalis. Mas tutuwa pa ako kung ikaw ang nawala rito. Bulyaw nito sa kanya, sabay alis. Kahit pinipigilan niya ang pakiramdam niya, ay hindi na talaga mapigilan pa. Gustong-gusto na nitong tumulo kanina pa. Ilang saglit ay naramdaman niyang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Ilang beses niya sinubukang lumapit noon kay Chloe. Nang malaman niyang pinsan niya ito ay excited siyang makipagsalamuha rito. Kaya lang nagulat siya nang makita ang iritasyon nito nang makalapit siya. Hanggang ngayon ay gustong-gusto niya pa rin na maging malapit sila ni Chloe. Pero si Chloe mismo ang dumidistansya sa kanya. Noong mawala ang mama at papa niya, si Tita Adriana niya na ang tinuring niyang pangalawang pamilya. Kaya nakakalungkot at nagkaganito sila. Nagbihis siya, tumulong sa preparations kalaunan. Nasa bulwagan ng Tita Adriana niya ng mga bandang hapon. Gabi na nang makaakyat siya upang iakyat ang mga dumating na gamit para raw sa tita niya. Kaya lang, saktong pagkatapat niya sa pinto ay nakita niya ang Tito Benedicto niya na may kausap sa phone nito. May lambing sa boses nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Mukhang alam niya na kung sino iyon. Babe, pasensya na. Next time ka na lang pumunta. Hayaan mo may after party tayo sa company para syempre hindi naman halata. Baka kasi mahuli tayo kapag naging careless tayo. Syempre, nag-iingat lang din ako. Ani Benedicto. And it's my wife's birthday. Ayokong sirain yon. Natigilan si Benedicto nang makita siyang nakatayo sa pinto ng silid. Halata siyang kanina pa niyang narinig ang mga pinag-usapan ng dalawa. Ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng nanunuyang ngisi. Bye, babe. Ani Benedicto na pinagdiinan pa ang salitang babe. Namulsa ito at bakas pa rin ang panunuyang mga tingin. Eavesdropping, ha? Siguradong narinig mo lahat. Kaya't hindi ko na itatago pa. Yes, I am talking to my mistress right now. Sasabihin mo rin ba yan sa Tita Adriana mo? Sumilay ang malademonyo nitong ngisi. Nagtagis ang bagang niya, ngunit kalaunan ay kumalma siya at binigyan siya ng malamig na tingin ni Benedicto. Tama naman ito. Kahit pa sabihin niya si Tita Adriana niya ang lahat ay hindi pa rin ito maniniwala. Mas pipiliin pa rin ito ang isang to. Kapag nagkahiwalay kami ng tiyahin mo, babalik ulit siya sa pinanggalingan niyang putik. Galing siya doon nung pulutin ko siya. Naging maginhawa lang naman ang buhay niya nung nakilala niya ako. Tapos, nagdagdag pa siya ng dumi na katulad mo sa bahay ko. Kapag natapos ng relasyon naming dalawa, dahil sa pagsusumbong mo at pakikialam mo, kasalanan mo lahat ng yan. Nito na nakangisi pa rin. Nagtagis ang bagang niya habang nakatitig siya kay Benedicto. Hindi niya alam kung papaano nakakahanap ng paraan ang mga tulad ni Benedicto na baliktarin ang lahat. Gumalaw siya at tahimik na nilagay ang mga kagamitan ng kanyang tiyahin sa kama ng mag-asawa. Tahimik din siyang lumabas kahit nararamdaman niya ang mga nakatusok na tingin ni Benedicto. At nang pababa na siya ay natanaw niya ang Tita Adriana na abala sa pakikipag-usap sa mga staff na nag-aasikaso ng party. Aaminin niyang kahit kailan ay hindi naging mabait ang kanyang Tita Adriana sa kanya. Hindi siya naging pantay sa kanilang dalawa ni Chloe. Minsan niya na rin pinangarap na sana mahalin din siya nito at huwag ikahiya katulad ng normal na pamangkin. Pero kahit hindi naman naging mabuti ang pakikitungo ng tiyahin niya sa kanya, ay hindi niya rin pinangarap ang magkaroon nito ng masaklap na buhay. Ayaw niya makasira ng pamilya. Kaya lang, hindi niya alam kung anong daan ang pipiliin niya. Itatago niya bang sekreto at magpapatuloy ang relasyon nito at ni Benedicto? Ngunit mamumuhay sa kasinungalingan, ang tiyahin niya at aasa itong mahal pa rin ito ng asawa nito? O sasabihin niya sa tiyahin niyang totoo at gugulo ang buhay nito pero mulat ito sa katotohanan. Nalilito na siya sa totoo lang. Hey, come here. Seryosong kinamayan siya ng tita niya kaya't bumaba ka agad siya. Iniharap siya nito sa kausap nitong staff.
Sabihin mo sa kanya ang lahat ng kailangan. I want this all to be perfect, okay? Ngumiti ang tiyahin niya ng matamis sa staff na iyon tsaka dali-dali na umakyat sa taas. Nang sundan niya ng tingin ang nasa grand staircase ang asawa nitong si Benedicto at nakita niya kung papaanong masuyong hinalikan ni Adriana si Benedicto. Sa isip-isip niya, kung alam lang ng tiyahin niya kung gaanong kagago ang asawa nito. Iyon ang araw na pinangako ni Camila na bibisita siya sa puntod ng mama niya. Kaya maaga pa lang ay nandun na siya, dala ang puting rosas. Inilapag niya ang puting rosas doon at nagulat siya nang may kasabayan siyang naglagay din ng rosas sa puntod ng mama niya. Napalingon siya at nakita ang lalaking maayos na maayos ang itsura. Base sa suot nito ay halatang mayaman ito. Magandang umaga po. Kilala niyo po ba ang mama ko? Nagtataka niyang usisa. Pinagmasdan siya ng lalaki bago itong umiti at tumango. Oo, magkakilala kami. Roberto Castellano nga palang pangalan ko. Napamaang siya tumango na lamang kalaunan. Hindi niya alam na may kakilala ang mama niya na mayaman na katulad nito. Kamusta naman siya nung huling magkausap kayo bago siya nawa? Napabuntong hininga ang lalaki matapos sabihin iyon. Napayuko siya. Masaya naman siya at mukhang excited din ng mga time na yon. Naalala ko pa sinabi niya magdadala siya ng chocolates kahit pa wala na akong ngipin. Marami siyang binilin bago siya umalis. Bago sila umalis ni Papa. Masakit pa rin sa dibdib niya ang huling senaryo na iyon bago mangyari ang ganoong aksidente. 7 years old na siya at malinaw na sa isipan niya ang lahat. Naiintindihan niyang wala ng mga magulang niya. Kaya, sobrang sakit. I'm sorry kung wala ako sa tabi niyong dalawa nung mangyari yon. Ani Roberto sa madamdaming boses. Mag-isa mong kinaya ang lahat. Ang bata-bata mo pa. At sobrang hirap siguro nung nangyaring iyon. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Ayos lang po. Masakit at mahirap nga pero nalampasan ko naman. Lahat naman ay ibibigay sa atin kung alam ng nasa taas na kakayanin naman natin. Tumingala siya nang makita ang mga lumilipad na mga kalapate. May mga nakilala ako nang mawala ang mama ko. Nandyan si Tita Adriana na kinupkup ako. May iba pang tao sa mansyon na nag-alaga sa akin. Kahit papaano ay ayos na ako sa naging buhay ko. Kahit mahirap minsan. Nanatiling ngiti niya at mas lumawak pa nang maalala si Nanay Celia, ang tumayong ina niya matapos mamatay ang kanyang mama. Hindi maalis ang tingin ni Roberto sa anak. Habang pinagmamasdan nito ay hindi maalis sa puso niya ang pagka-proud dito. Talagang nalampasan ng anak niya ang lahat kahit wala siya sa tabi nito. Gusto niyang yakapin ito at magpakilala dito. Bilang ama, ngunit natatakot siyang baka lumayo lamang ito. Mas mabuti ng heto at nakakausap niya ito ng ganito kalapit at hindi naiilang buksan ang kwento tungkol sa buhay nito. Marami pa siyang gustong malaman na nagmula mismo sa kwento ng kanyang anak. Gusto niyang malaman kung papaano naging buhay nito nang mawala si Lucrecia. Ilang saglit ay biglang umambon kaya napilitan silang tumakbo. Kaya lang, wala namang masilungan doon ngunit malapit na sila sa itim na van. Halika na, dito ka na pumasok. Ihahatid ka na rin namin kung balak mo na umuwi ngayon. Offer niya sa anak niya. Maraming salamat po. Masayang tugon naman ni Camila. Kasama niya ang kanyang driver. Nakita niya kung papaanong nagulat ang driver niya nang makita siya kung sino ang isinakay niya sa sasakyan. Alam nito kung sino ang babaeng kasama niya. Ngunit kailangan nilang manahimik at hintayin ang tamang pagkakataon. Sa kabilang banda, nakarating na sila Camila sa labas ng malaking mansyon at panay ang pasasalamat niya sa lalaking kaibigan ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit pero magaan ang loob niya sa lalaking to. Ani mo'y nagkita na sila noon at nagkita ulit ngayon. Ingat po kayo, aniya bago umalis. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay at kaagad na nagtungo sa silid ng tiyahin. Upang malaman kung anong pwede niyang maitulong sa mga ito. Kaya lang sa bungad pa lang ng silid ng tiyahin ay isang malakas na sampal na ang kanyang natanggap. Saan ka nagaling na hayop ka?
Alam mo ngayon lang tayo busy tapos ngayon ka din nawala. Tatanga-tanga ka ba talaga? Buliw nito sa kanya. Napayuho na lamang siya at napahawak sa masakit na pisngi. Tsak niyang namumula ang bandang iyon ng pisngi niya. Bumaba ka roon at tingnan mo lahat ng kailangan ng gawin sa baba. Bulalas nito at halos patulak siyang pinapababa. Nagkamali naman siyang nahagilap ang mga pwedeng gawin. Ngayong gabi na ang party kaya nga mga bandang 5 p.m. ay nagsimula nang dumating ang mga makeup artist ni Adriana at hairstylist. Habang ginugulo ng tiyahin ng mga kagamitan ay siya naman ang tagasunod at siyang nag-aayos ng mga ginulo ng tiyahin. Nang magsimula nang bumaba ang tiyahin ay bumaba na rin siya upang tumulong sa mga nagsiserve sa baba. Napapatingin siya sa magarang party. Animoy hanggang pangarap na lang makasama sa mga ganitong party. Masigurado pa kung magiging waitress siya kaysa sumagsuot ng gown at sumali sa party. Pakibantayan ng food table at mga food tray. Kailangan ng mga bisita roon ang mag-assist sa kanila sa pagkain. Sabi ng owner ng catering service na kinuha para sa gabing yon. Isa siya sa nagbantay sa food table. Kaya mas napagmasdan niya ang buong party. Napakaganda niyon at magara rin ang mga kasuotan ng mga umattend. Hindi niya pinangarap na maging isa sa mga bisitang nandito o isali ng tiyahin niya sa mga ganitong okasyon. Ang gusto niya lang ay tanggapin siya nito. Ako'y nagmula sa disenteng pamilya. Nag-iisang anak lang ako at successful ako sa buhay ko. Kaya hindi totoong may kapatid akong mahirap at isang gold digger. Kung ano man ang narating ko ngayon dahil yon sa pagsusumikap ko. Kung nagkaroon man ako ng kapatid ay tsak na katulad ko na successful din siya. My parents are perfectionists. Walang puwang ang mga taong walang mararating sa buhay. Ngunit ito ang eksaktong narinig niya mula sa taong tinuring niyang pangalawang pamilya. Sa madaling salita, kinakahiya siya ng kanyang tiyahin at hindi siya matatanggap nito bilang siya. Akmang aalis na siya nang may malaking sugat sa pusong mabanggaan niya ang isang VIP visitor. Matapos na yumukod ang isang VIP na bisita, ay isa pang bagong dating ang yumukod sa kanya. I'm Calvarius Veron, under your father's wing. Nice to meet you, Señorita Camayla Castellano. Pakilala ng VIP na bisita. Naguluhan siya hanggang nagpakilala rin ng isa pang mahalagang bisita. Lahat ng mga ito ay control daw ng ama niya at nagulat siya sa pangalang tinawag sa kanya ng mga mahahalagang bisita na ito. Tinawag siyang Camayla Castellano. Tama naman ang pangalan niya. Ngunit hindi Castellano ang kanyang apelido. What's happening here? Sumingit ang tiyahin niya. Saglit siyang pinandilatan ng kanyang tiyahin bago nakipagtinginan sa mga mahahalagang bisita. May kasalanan po ba itong staff ko rito? I'm so sorry, or gentleman. Oh, no. Actually, wala namang ginawa itong si Miss Castellano rito. We are glad na nakita na namin ang anak ni Roberto rito. Malaking karangalan na makaharap sa wakas ang tagapagmana ng Crown Empress. Ani ng isang bisita. Natawa naman si Adriana na hindi makapaniwala sa sinabi ng bisita. Ay, baka nagkakamali lang po kayo. Itong si Camila ay... No, madam. She's wearing the family crest of the Castellano. Siya ang anak ni Roberto Castellano. Paliwanag ng isa sa mga importanteng bisita. Halos hindi naman maiproseso sa utak ni Camayla ang mga nangyari at mga sinabi ng mga bisita kanina ng tiyahin niya. Kaya lang, simula ng gabi yon ay nag-ibang pakikitungo ng kanyang tiyahin sa kanya. Do you want milk? Tea? Ani Adriana pumasok sa guest room. Oo. Simula nung nalaman nitong siya ang tagapagmana daw, sabi ng mayayamang bisitang yon, ay nagbago na ang tiyahin niya. At binigyan din siya ng mas malaking silid sa bahay. Hindi na nga ang storage room ang silid niya. Wala siyang choice at nakisabay na lamang siya sa tiyahin. Ramdam niya namang pakitang tao lamang ang ginagawa ng tita Adriana niya. Naiilang siya, lalo ngayong naging ganito ito bigla. Gusto niyang tanggapin siya ng tiyahin pero gusto niyang sana mula sa puso at walang halong pagkukunwari. We are good, right? Dito ka lumaki sa amin at kahit papaano naging mabuti naman kami sa'yo, di ba?
Kung ano man ang nasabi namin sa'yo noon, sana wag mo naman yung masamain. Ganun lang talaga ako magsalita. Minsan nakakasakit pero mahal ka namin. Ani ng tiyahin niya na may ngiti pa sa labi. Alanganin ang ngiting binitiwan niya matapos iyon sabihin ni Adriana. Kung sana, ganito lamang kabait ang tiyahin niya nung dumating siya sa mansyon na yon. Ngayon ginagawa na lamang ito ng tiyahin niya matapos malaman ang katauhan niya. Parang masakit sa kanya. Kung kailan nalaman nitong may mayaman siyang ama, ay sakalang siya nito maayos na kinakausap ng ganito. Okay, dadaling ko rito ang gatas mo. Nito sa malambing na boses. Nagtuloy-tuloy pa iyon hanggang sa isang araw dumating ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Ang lalaki nagpakilalang kaibigan ng kanyang ina ay siya naman palang ama niya. Tulala na nakatitig lamang siya kay Roberto Castellano. Kung ganon, ang Papa Ismael niya pala ay hindi niya totoong ama at hindi niya rin kaano-ano si Tita Adriana niya na inakala niyang kadugo niya. Kamayla, iha. Namumungay ang mga matang sambit ni Roberto nang magsalubong ang kanilang mga mata. Ani mo ay may kutsilyong tumarak sa puso niya nang matitigan ng lalaking ito. Ang ama niya, nang hindi siya makakilos ay ito na mismo ang lumapit sa kanya upang yakapin siya. Otomatikong tumulo ang luha sa mga mata niya nang makulong siya sa mainit itong yakap. Kamayla anak, sorry. Wala ako doon nung kailangan niyo ako. Wala ako doon nung kailangan mo ako. Natatakot akong baka kapag nasa tabi kita ay mapahama ka lang. Hindi ko kayang mangyari sa yung nangyari sa mama mo kung kaya't tiniis kong ilang taon na hindi ka makita. Pasensya na kung ginawa iyon ni Papa. Pasensya na. Nanginig ang boses ni Roberto nang sambitin niyon. Napapikit siya ng mariin. Buong buhay niya, inakala niyang wala na talaga siyang kapamilya. Inakala niyang nag-iisa na lang siya at wala nang tatanggap sa kanya. Tapos heto, nandito ang ama niya, ang totoo niyang ama. Oh, I'm glad that you're here. At last magkakasama na rin kayo ni Kamayla. You know, close kami ni Kamayla para kung rin siyang totoong pamangkin. Kaya nakakalungkot na malalayo na siya sa amin at isasama niyo na siya. Sumingit bigla si Adriana. Hindi siya nagsalita nang sabihin iyon ng tiyahin niya kay Roberto. Nasaktan siya nang magsinungaling ang babae at hindi man lamang nito sinabi sa ama niya kung papaano siya nito minaltrato noon. I see. I'm thankful for your help. Kaya lang may nakalimutan ka yata, Madam Adriana. Ani Roberto sa seryosong boses. Pinaimbestigahan ko ang pamilya mo at may pinapasok akong katulong dito sa bahay niyo upang manmanan kayo. Kahit papaano may mga nakalap naman siyang ebidensya upang mapatunayang may ginagawa kang hindi maganda sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Adriana at paatras. Kalaunan ay ngumisi ang babae. Ano bang sinasabi niyong masama? I didn't do anything, di ba Kamayla? I raised you well. I did everything to provide your needs. Tapos aakasahan niyo ako? Nagtaas ang boses si Adriana. Kamayla, sabihin mo sa kanilang mabuti akong tita sa'yo. Wala naman akong ginawang masama sa'yo, right? Hindi siya makapagsalita. Hindi niya madepensahan si Adriana dahil wala naman talaga itong ginawang maganda sa buhay niya. Hindi rin ito naging mabuti sa kanya. Pero utang niya sa babae ang lahat. Dahil kung pinabayaan lang siya nito roon sa probinsya, ay baka kung ano nang nangyaring masama sa kanya. Ayoko pong ipakulong siya. Kung ang Diyos ay nakakapagpatawad, sino po ba ako para hindi magawa iyon? Ani niya sa ama. Hindi pa rin makapaniwala si Roberto na sa kabila ng mga ginawa ni Adriana ay hindi pa rin magawang magalit ni Kamayla sa babae. Napangiti siya kalaunan nang mapagtanto kung anong nararamdaman ng anak. Gusto nitong magpatawad at mamuhay ng tahimik. Stage 4 cancer. Iyon ang daladala kong sakit na hindi ko masabi-sabi sa iyong ina, Kamayla. Hindi ko maiwan-iwan ang samahan. Dahil gusto kong kapag mawala ako, may samahang mapag-iiwanan ko sa inyo ng iyong ina balang araw. Ngayong wala na ako at nababasa mo itong sulat ko, gusto kong ikaw ang magdesisyon kung bibitawan mo ng samahan at ipagpapatuloy ang pagpapatakbo ng kumpanya natin. Tumulo ang luha ni Kamayla habang nanginginig ang mga daliri, hawak ang papel sa kamay.
Gustuhin ko man na mabuhay pa ng matagal. Hindi naman ako pagbibigyan ng pagkakataon. Kung kailan nakilala mo na ako at nayakap na kita, saka naman kita iiwan. Pasensya ka na talaga kay Papa. Sobrang sakit. Araw-araw kong pinapangarap na sana dumating ang araw na mayakap kita bago man lang ako mamaalam. At nagpapasalamat akong pinagbigyan ako sa parting yon. Huwag ka mag-alala. Mananatili ako dito at babantayan kita. Ako ang magiging guardian angel mo, anak. 5 years pagkatapos noon na maalam ang papa niya. Tapos inabot ng abogado ang sulat ng ama. At last will nito ay hawak ng abogado at siya ang lahat ng magmamana niyon. Sa huli, mag-isa na naman pala siya. Alam ko magiging magaling na CEO ka ng kumpanya natin. Magaling ka, anak. Alam kong kaya mo yan. Pinahid niya ang luha sa pisngi, tiniklop ang papel, tsaka tinabi. Tumayo siya sa upuan ng executive office. Dati-rati nakikita niyang mahilig ang papa niya sa pagmamasid sa mga building sa labas. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit gano'n ito. Nakaka-relax naman kasi talaga ang tanawin. Nagtapos siya ng business. Ginawa niyang lahat para mas lalo pang iangat ang Crown Empress at maging top hindi lang sa taong iyon kundi sa mga susunod pang taon. Huminga ng malalim si Kamila at napangiti habang pinagmamasdan ang mga gusali sa labas. Pangako, Papa. Ngayon pa lang magsisimula ang lahat. Hayaan niyong mas pagbubutihan ko pa. Hindi kayo nagkamali sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Aniya. Inayos niya ang kwelyo ng office dress niya at kinuha ang laptop nang pumasok ang kanyang sekretary. Magsisimula na po ang meeting niyo, ma'am. Imporma ng babaeng sekretary niya. Tumango siya at kaagad na lumabas. Nandoon ang lahat ng mga malalaking investors. Malalaki ang ngisi sa mga labi ng mga ito. Hindi kami nagkamaling pinili namin ang Crown Empress. Bungad ng isa sa nakangiting investor niya. Ngumiti siya sa lahat at nag-start na kaagad ng meeting. Sa kabilang banda, bumagsak ang kumpanya na hinawakan na Benedicto nang magsilipat ang mga investor sa ibang kumpanya. Napatunayan na may kabit nga si Benedicto at dahilan iyon para masira ang image ng kumpanya. Minahal kita. Binigay ko lahat sa'yo tapos ito lang igagantin mo. Ganito lang? Akala ko hindi totoo yun. Pero totoo pala talagang hayop ka. Baliw ni Adriana sabay sa bunot sa buhok ni Benedicto. Stop! Hindi ko na kaya yung ugali mo. Gusto mong ikaw lahat ang nasusunod. Sinong lalaki magtatagal sa ugali mo? Ako lang, walang iba. Ganti naman ni Benedicto. So you're telling me na ako pang dahilan kaya ka nag-cheat? Ako pa talagang ginawa mong dahilan? Tapos ay pinulot ni Adriana ang mamahaling furniture sa sala upang ibato kay Benedicto. Stop that! Baka nakakalimutan mong walang-wala na tayo ngayon. Sige, ubusin mo. Sirain mo lahat ng mamahaling gamit mo dito, kundi wala na tayong mabibenta niyan. Tsaka may babayaran pa tayo. Paalala ni Benedicto sa asawa. Saka lamang kumalma si Adriana at naiyak ng maalala na kailangan niya na rin palang ibenta ang mga pinakaiingatan niyang mga alahas para hindi hilahin ng bangko itong mansyon nila. Pating mga mamahalin niyang bags at mga damit. Lahat ng luho niya ay ibebenta na nila. Pinubwisit tayo dahil sa pambababae mo. Nadamay ako sa kamalasan mong hayop ka. Sigaw ni Adriana at naiyak na naman. Bakit ako lang? Di ba ikaw rin? Panay ka reklamo, wala ka namang ambag. Sa isang bagay ka lang naman magaling magwaldas ng pera. Samantalang nagkakanda-kuba-kuba na ako sa kumpanya. Isipin mo nga. Tugon naman ni Benedicto. Lahat ng mga naging kaibigan noon ni Adriana ay hindi na nagparamdam. Iniisip ng mga ito na uutang lang si Adriana. Wala na siyang mahagilap ngayon, naghihirap na siya. Sa dami ng kaibigan niya noon, ni isa walang sumulpot. Mga walang kwenta! Bulyaw niya nang ibaba ng kaibigan niyang si Tamara ang phone. Mommy, bakit nawala yung mga bags ko? Don't tell me binenta mo rin ang mga designer bags ko. Bigla na lang pumasok si Chloe sa silid para ibungad iyon. Marami kang bags, hindi mo namang ginagamit lahat. Aniya sa malamig na boses. Namilog ang mga mata ng anak.
So, binenta mo nga? Oh my gosh, I can't believe you, Mommy. You know what? I hate you. Umiiyak na umalis doon si Chloe at padabog na isinara ang pinto. Hindi doon nagtatapos ang hirap nila Adriana. Dahil sa huli, naibenta nga nila ang mansyon upang bumili ng sobrang liit na bahay. Ilang beses sumubok ng kung ano-anong negosyo si Adriana pero nalugi lamang iyon. Ang kumpanya na hinawakan ay malaki na ang utang kung kaya't ibinenta na lang din. Sa huli ay natagpuan nila ang sarili sa isang squatters area. Nagbibenta na lamang ng mga basahan si Adriana. Napakalayo ng pinanggalingan nila upang sa huli ay maging tagagawa lang ng basahan. Walang asukal? Ano ba to? Baliw ni Benedicto. Magkakape sana ito dahil kagagaling lang nito sa pamamasada. Bumili ka na lang doon, busy ako dito. Ani naman ni Adriana. Napamura si Benedicto at lumabas na para bumili ng asukal. May kumatok sa pinto at nagulat si Adriana nang mamukhaan ng babaeng may edad na nakatayo sa harapan ng pinto. Gusto ko sanang bisitahin si Benedicto at Chloe. Nalaman ko na dito raw kayo nakatira. Ani Nanay Celia. Sa likuran ay may kotse na itim. Nang bumaba ang bintana niyon ay sumungaw ang mukha ng pamangkin ni Nanay Celia. Nay, babalik muna ako sa factory. Magri-ribbon cutting na. Aning pamangkin ni Nanay Celia. Hindi naman makagalaw si Adriana. Ilang saglit ay napatingin sa labas si Adriana at namilog ang mga mata nang makitang pinalitan na ang picture sa billboard na nasa labas. At ang pinalit ay ang malaking picture ni Camila, ang may-ari ng Crown Empress na isa sa pinaka-successful na kumpanya sa buong bansa. Parang maiiyak sa Adriana. Tila malala pa sa sampal ang nangyayari. Heto siya at siya naman itong gumagapang sa hirap at ang mga taong inaapak-apakan niya noon ay timatangasa ng buhay sa taas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Abala ang lahat sa mansyon ng mga Cervantes.